Kabanata 1651 Pamamaraan ng pagpapatunay. Ang mga tagapagtangkilik ng Nirvana Void ay kailangang lumunin ang mga espiritu ng Dao upang pagtibayin ang kanilang mga Just Flame na realm. Kailangan din nila ng malalaking dami ng mga Just Flame Souls. Gayunpaman, ang realm na ito ay isang panlabas na puwersa lamang. Tanging sa pag-abot sa yugto ng Spirit Void maaaring may sama ng isa ang Just Flame realm sa kanilang sariling katawan. Sa paggawa nito, magpaparangal sa kanila ang mga Just Flame Souls, na magbibigay daan upang magamit nila ang mga makapangyarihang spell. Napakahirap magpatuloy sa mga apat na Void Realms. Ang paglipat mula sa Spirit Void patungong Arcane Void ay ang pinakamahirap dahil nangangailangan ito ng Ethereal Essence. Ang mga Essence ay nahahati sa Corporeal at Ethereal. Ang mga bagay tulad ng 5 elemento ay itinuturing na Corporeal Essences. Madali itong makuha at hindi nangangailangan ng maraming pag-unawa. Kailangan lamang makuha ang malaking halaga ng mga ito at unti-unting makukumpleto ang Essence. Ang mga Fire at Thunder Essences ni Wang Lin ay natapos sa ganitong paraan. Gayunpaman, may mga Ethereal Essences pa tulad ng Karma, Buhay at Kamatayan, at Totoo at Mali. Ang mga Essences na ito ay napakahirap makuha dahil hindi mo sila matatagpuan, kailangan mo lamang silang maunawaan. Ang dahilan kung bakit kaunti lamang ang mga cultivator ng Arcane Void, mga 12-12 ng tao lamang sa daan-daang milyong cultivator, ay dahil mahirap makuha ang Ethereal Essence. Kung mayroon ng Ethereal Essence ang isang tao kapag binabasag ang Void Gate, magiging mas madali ang pagdaanan ng bottleneck sa Spirit Void stage. Ngunit, kakaunti lamang ang mga tao na nakarating sa ikatlong hakbang na may Ethereal Essence. Bilang resulta, kailangan nilang makuha ito sa pamamagitan ng pagnanakaw o pag-unawa. Bagamat mahirap tapusin ang isang essence pagkatapos makamit ang ikatlong hakbang, sa mga hindi mabilang na taon, marami ng kakaibang tao at henyo ang sumubok. Unti-unti nilang natuklasan ang isang pamamaraan. Ang pamamaraang iyon ay kakaiba, ngunit ipinakita nito na ang mga cultivator ay pare-pareho ang pag-iisip. Ang kanilang pamamaraan ay pinayagan ang kanilang hindi mabilang na mga Just Flame Souls na magtangkilik. Ang bilis ng pag-unlad ng mga Just Flame Souls ay malaki ang itataas sa tulong ng ikatlong hakbang na cultivator. Magagawa nilang lumikha ng mga bundok at ilog at mga cycle upang hindi malaman ng mga tao sa Just Flame Realm na sila ay nasa isang ilusyon na mundo. Dahil dito, nakamit ng mga Just Flame Souls ang ilusyonaryong kapangyarihan, at sa mga hindi mabilang na taon, isang kaluluwa na may Ethereal Essences ang ipinanganak. Kapag ipinanganak na ang isang Ethereal Essence, ito ay lulunukin ng ikatlong hakbang na cultivator. Dahil lahat ng ito ay illusionary, at ang essence ay orihinal na bahagi ng katawan ng ikatlong hakbang na cultivator, magiging perpekto ang paglunok. Sa katulad na paraan, kahit ang cultivation ng mga Just Flame Souls ay isang ilusyon, kaya kapag umalis sila sa kanilang Just Flame Realm, magiging ordinaryong mga mortal sila. Sa mga hindi mabilang na taon, nang may sumubok na alamin kung ang mundong kanilang kinabibilangan ay ang Just Flame Realm ng isang makapangyarihang nilalang, walang kasagutan. Ang tanging patunay nito ay kapag umalis ka, kung ang iyong cultivation ay nawala at naging mortal, ibig sabihin, ang iyong pag-iral ay isang Just Flame lamang. Ngunit kung hindi nagbago ang iyong cultivation pagkatapos mong umalis, ibig sabihin, ang lahat ay totoo. Habang naglalakad si Wang Lin sa Summoned River, bumalik ang kanyang divine sense mula sa ulo. Nang una niyang kunin ang ulo, gumamit siya ng soul search at nakakuha ng maraming alaala mula sa kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Inalag niya ang kanang kamay, at isang ulo na naman ang nadagdag sa mga 10,000 ulo sa likod niya. Ito ang unang ulo ng ikatlong hakbang na cultivator, ngunit tiyak na hindi ito ang huli. Wala nang natirang ikatlong hakbang na cultivator sa Summoned River. Kung mayroon man, matagal nang tumakas. Gumalaw si Wang Lin tulad ng isang sinag ng liwanag at hinaplos ang Summoned River. Ang mga planeta na pinadaan niya ay naging isang madugong labanan. Para bang isang malupit na hangin ang dumaan at nagdulot ng hindi mabilang na mga ulo na pumuputol at sumusunod sa kanya. Madalas na may lilito na puti malapit sa isang planeta o kuta, at agad na susundan ito ng kamatayan. Habang gumagalaw si Wang Lin, mas maraming ulo ang nagsama sa likod niya. 10,000, 15,000, 20,000 hanggang sa halos 50,000 na ang mga ulo. Ang 50,000 ulo ay mukhang madali, ngunit kapag tiningnan mo silang lahat, ang tanawin ay maaaring mag-shock sa sinumang cultivator. Hindi ito basta-basta isang bilang kundi mga totoong ulo na maaaring makita. Ang amoy ng dugo ay napakatindi na kahit malayo ka, malinaw mong maaamoy ito. Nang dumating sina Situnan at ang libu-libong cultivator, napag-alaman nilang ang Summoned River ay na-reclaim at nawala ang mga Outer Realm cultivators. Habang lumilipad sila, nakatagpo sila ng mga planetang pula ang kulay dulot ng dugo. Isang-isa, ang mga cultivator ng Summoned River ay sumusunod sa mga yapak ni Wang Lin. Gumagalaw si Wang Lin at sila ay sumusunod. Kahit malayo ang distansya sa pagitan nila, si Wang Lin ay tulad ng isang espada na nangunguna sa pagsalakay. Lahat ng iba ay sumusunod sa kanya.
Umurong si Wang Lin mula sa Summoned River. Matapos tiyakin na wala nang natirang Outer Realm Cultivator, pumasok siya sa Cloud Sea habang ang halos 50,000 ulo ay sumisigaw ng malungkot. Ang Cloud Sea ay orihinal na linya ng harapan ng digmaan, at maraming cultivator mula sa magkabilang panig ang namatay dito. Sa sandaling pumasok siya, naramdaman ni Wang Lin na parabang narinig niya ang mga sigaw ng hindi mabilang na mga kaluluwa. Pumikit siya. Matapos magmuni, binuksan niya ang mga mata at ipinalabas ang isang tingin na puno ng galit. Nagpatuloy siyang maglakad na may 50,000 ulo na lumulutang sa likod niya. Isang nakamamanghang tanawin. Ang 50,000 ulo ay sapat na upang bumuo ng formation ng buhay at kamatayan. Habang dumadaan si Wang Lin sa Cloud Sea, ang higit sa kalahati ng mga lumulutang na kontinente mula sa nakaraan ay nawasak at bumagsak. Ang natitirang mga kontinente ay napuno ng mga malalaking bilang ng mga Outer Realm Cultivator, at matagal na silang naruroon. Dahil ang Cloud Sea ay ang linya ng harapan, kakaunti na lamang ang mga cultivator mula sa Inner Realm. Halos lahat sila ay namatay. Ang buong Cloud Sea ay naging lupa ng Outer Realm. Pinalawak ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense at agad na pinalibutan ng Cloud Sea. Lahat ng nasa Cloud Sea ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Habang tinitingnan niya ang banyagang Cloud Sea, ang galit sa puso ni Wang Lin ay nagngangalit na parang isang bagyong sumabog. Hindi niya itinago ang kanyang Divine Sense at ginamit ang isang mapanghimagsik na pamamaraan upang ipaalam sa lahat ng Outer Realm Cultivator sa Cloud Sea na siya ay dumating. Ang mga Outer Realm Cultivator sa mga kontinente ay nagising nang madama nila ang Divine Sense ni Wang Lin. Tumingala sila sa kalangitan ng may takot at mabilis na tumaas ang masamang pakiramdam sa kanilang mga puso. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay tulad ng isang bagyong dumaan sa Cloud Sea. Para itong isang mabigat na maze na tumama sa puso ng bawat Outer Realm Cultivator. Sa kaloob-looban ng Cloud Sea, may isang bihirang planeta. Dati itong planeta ng Heaven-breaking sect, ngunit ngayon ay guho na. May mga walang katapusang asul at purple na seaweed na tumutubo roon, umaabot sa libu-libong talampakan ang taas. Mula sa malayo, para bang ang planeta ay may buhok. Ang buong planeta ay natakpan ng asul at purple na seaweed. Sa gitna ng walang katapusang seaweed, mayroong malalaking sanga na may kapal na daan-daang talampakan, at doon matatagpuan ang isang dambuhalang purple na bulaklak. Ang bulaklak ay higit sa 10,000 talampakan ng taas, at malinaw na ang seaweed ay ipinanganak dahil dito. Hindi pa namumulaklak ang bulaklak, ngunit may isang puti na usbong na halos 100 talampakan ang laki sa tuktok. Ang usbong ng bulaklak ay bilog at bahagyang transparent, at may isang babae na nakaupo sa loob. Siya ay napakaganda at nakasuot ng magaan na damit. Habang nakaupo roon, siya ay nagmumuni. Ang aura ng isang mid-stage Nirvana Void Cultivator ay kumalat mula sa usbong ng bulaklak. Nang kumalat ang aura ni Wang Lin sa buong Cloud Sea, ang babae sa loob ng usbong ng bulaklak ay bumukas ang mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng pagkabigla. Nang buksan ang kanyang mga mata, kumilos ang walang katapusang seaweed sa planeta. Malayo mula sa planeta, kung saan natatakpan ng fog ang butas sa Realm Ceiling Formation, may isang dambuhalang lumulutang na kontinente. Nagtatrabaho ang walang katapusang Outer Realm Cultivators dito, nagdadala ng malalaking bato upang magtayo ng templo. Ang templo ay nagkaroon na ng isang paunang anyo, at may estatwa sa itaas nito. Ang estatwang ito ay may dalawang malaking itim na pakpak. Mukhang mabagsik at nagbibigay ng pakiramdam ng kadakilaan. Ang estatwa ay hindi isang tao kundi isang dambuhalang paniki. Isang matandang lalaki na nakasuot ng pula ang nakaupo sa estatwa, at ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay ay isang itim na paniki. Nang dumaan ang Divine Sense ni Wang Lin, nagbukas ang mga mata ng matandang lalaki sa takot. Agad siyang tumayo at tinitigan ng kalangitan, ang kanyang mukha ay naging mapatla. Kasabay nito, sa All Heaven, nagtipon ng mga Outer Realm Cultivators ng daan-daang libong cultivators at may ilang ikatlong hakbang na cultivators na naghahanda ng labanan. Ilan sa mga ito ay nakilahok sa pagpatay kay Wang Lin. Ang mga daan-daang libong cultivators ng Outer Realm ay bumuo ng isang bilog, at sa isang tingin, para itong sumikop sa walang katapusang kalawakan. Mukhang pagod sila, ngunit hindi kumukupas ang kanilang tapang. Ang mga daan-daang libong cultivators na ito ay nakapalibot sa isang marangyang formation na binubuo ng 900 at 99 na planeta. May ilang Inner Realm cultivators sa bawat planeta, at matagal na silang nagtatanggol doon. Sa gitna ng formation ay may isang bilog na altar. Ito ay natatakpan ng isang hamog at mahirap makita. Isang tao ang nakaupo sa altar. Sa isang cultivation planet, isang babae na may malamlam na tingin ay kumagat sa kanyang ibabang labi at unti-unting lumitaw ang despair sa kanyang mga mata. Sa ibang planeta, ang mahahabang buhok ni Mu Bingni ay nakatali. Siya ay nakasuot ng puti at ang kanyang magandang mukha ay puno ng kalituhan. Ang mga taong pamilyar kay Wang Lin ay naruroon sa mga planetang iyon. Kabanata 1652 Malakas. Nasa Cloud Sea si Wang Lin. Hindi siya dumiretso sa All Heaven.
Hindi niya kayang baguhin ang digmaang ito gamit lamang ang kanyang lakas. Kahit pagamitin niya ang Ligwang Bao, pansamantala lamang nitong mababago ang labanan. Kinailangan niyang mag-isip kung paano makatawid ng 3 taon. Kapag lumabas na ang mga tao mula sa Ancient Celestial Realm sa loob ng 3 taon, kailangan pa niyang sirain ang Outer Realm's Ancient Celestial Realm. Lahat ng ito ay nangangailangan ng Ligwang Bao, at wala siyang sapat na celestial energy para magamit ito ng maraming beses. Dahil dito, alam niyang may panganib sa All Heaven, kaya pinili niyang hindi magdulot ng labanan patungo doon. Una niyang lilipulin ang mga Outer Realm Cultivators sa ibang mga star system. Kailangan niya ng kanilang mga ulo at mga Origin Souls para buuin ang pinakamalakas na formation. Habang patuloy na gumagalaw si Wang Lin, dumaan siya sa maraming kontinente. Habang kumakalat ang kamatayan, umabot na sa higit 50,000 ang mga ulo sa likod ni Wang Lin. Paglampas ng 50,000 na ulo, iniangat ni Wang Lin ang kanyang kamay. Tinuro ng kanyang kaliwang kamay ang kawalan. Kaliwang kamay ay buhay. Sa mga salitang ito, gumalaw ang 50,000 ulo. Ang kalahati ng mga ito ay lumipad patungo sa kaliwa at bumuo ng isang malaking vortex. Kanang kamay ay namamahala sa kamatayan. Tinuro ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang kalahati ng mga ulo ay lumipad papunta rito at bumuo ng isang death vortex. Ang mga mata ni Wang Lin ay seryoso habang mabilis niyang binubuo ang mga sails na lumipad papunta sa dalawang vortex. Sandali lamang, isang malakas na sigaw ang binitiwan ni Wang Lin. Ang dalawang vortex na kumakatawan sa buhay at kamatayan ay nagsanib at agad naging isa. Nagresulta ito sa malalakas na tunog na ikinagulat ng kalawakan mismo. Ang pinagsamang vortex ay mabilis na umiikot at pinalaki. 10,000 talampakan, 100,000 talampakan, higit sa 1,000,000 talampakan. Ang higanting vortex na ito ay umiikot sa itaas ni Wang Lin, at tila pati kalawakan ay umiikot kasabay nito. Life and Death Formation, magbuo. Kinagat ni Wang Lin ang dulo ng kanyang dila at niluwa ang kanyang third step essence blood. Ang dugo ay naging mist at nagsanib sa vortex. Habang nagsasanib, narinig ang mga tunog ng pagbabasag mula sa vortex at tumigil ang pag-ikot ng higanting vortex. Hindi lang ito tumigil, nagsimula itong maging solid. Sa isang kisap mata, ang higanting vortex ay tuluyang naging solid. Para itong nabuo ng maraming rings at naglalabas ng nakakatakot na aura. Mula sa malayo, ang solidified vortex ay parang isang malaking gulong. Ang gulong na ito ay kumakatawan sa buhay at kamatayan. Kung hindi ito umiikot, lahat ay mabubuhay. Kung magsimula itong umikot, lahat ay mamamatay. Ang bumuo ng gulong ay ang higit sa 50,000 na nag-iingay na mga ulo. Tumalon si Wang Lin at tumayo sa tuktok ng gulong. Hindi ito umiikot ngunit tumulak pasulong. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagningning ng kakaibang liwanag habang ang gulong ay gumagalaw patungo sa ibang kontinente. Magpapatuloy siyang magpatayan. Nais niyang makuha ang mas marami pang mga ulo at Origin Souls upang buuin ang pangalawang formation. Ang Karma Formation. Mabilis niyang tinahak ang mga kontinente at sila'y gumuho sa kanyang harapan. Lahat ng mga Outer Realm Cultivators ay namatay at ang kanilang mga ulo ay kinuha ni Wang Lin. Ngayon, may malaking bilang na ng mga ulo na sumusunod sa kanya. Ito ay kumakatawan sa kamatayan. Ang amoy ng dugo sa paligid niya ay napakabigat, parang malalaglag na ulan ng dugo. Matapos patayin ng libu-libong Outer Realm Cultivator sa isang kontinente, siya ay nagpatuloy. Ang bilang ng mga ulo ay unti-unting umabot sa mga 10,000 sa likod ni Wang Lin, ngunit hindi pa tapos ang kanyang pamamaslang. Inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinaas ang kanyang palad. Narinig ang malalakas na tunog ng kidlat at maraming Outer Realm Cultivator sa kontinente sa kanyang harapan ang nagtatangkang tumakas. Ngunit nang inig ang kanilang mga katawan at damyugo ang lahat bago ang kanilang mga ulo ay lumipad patungo kay Wang Lin. Hindi ito tumagal. Habang nililinis ni Wang Lin ang star system, mas maraming Outer Realm Cultivators ang namatay. Sandali lamang, isang malaking planeta ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang planetang ito ay natatakpan ng mga seaweed. Pagdating ni Wang Lin, sumabog ang aura ng isang third step cultivator mula sa planeta. Dito naruroon ang babae. Nang mapansin niya si Wang Lin, hindi siya naglakas loob na umatake agad ngunit hindi rin siya makahanap ng paraan upang makatakas. Ang tanging magagawa niya ay maghintay na dumating si Wang Lin at lumaban gamit ang planetang ito. Ang planetang ito ay buo niyang kontrolado, at ang walang katapusang seaweed ay nagmula sa kanyang Just Flame Souls. Bagaman hindi niya kayang talunin si Wang Lin dito, maaabot niya ang kanyang pinakamataas na peak. Isang matalim na tunog ang nagmula sa planeta nang dumating si Wang Lin. Nang magring ito, nagsimulang magdilig ang seaweed sa planeta. Tumubo sila ng 10,000 talampakan, 100,000 talampakan, 1,000,000 talampakan, o kahit 10,000,000 talampakan ang haba. At patuloy silang lumalaki. Sa isang kisap mata, ang cultivation planet ay nagdaan sa isang kakaibang pagbabago na hindi pa nangyayari dati.
Habang patuloy na tumutubo ang walang katapusang seaweed, ang cultivation planet ay naging isang ulo. Ang seaweed na patuloy na tumutubo ay parang mahahabang buhok ng ulo na ito. Ang mga bulaklak sa planeta ay namulaklak at ipinakita ang mukha ng magandang babae. Ang kanyang bulong ay bumalat sa planeta at nagdulot ng pagbabago sa mga bundok at ilog ng planeta. May mga bundok na bumagsak at may mga tumaas. May mga ilog na natuyo at may mga lumitaw mula sa wala. Dahil dito, malaki ang pagbabago sa planeta at naging isang higanting ulo. Ito ay ulo ng isang babae. Habang nagbabago ang ibabaw ng planeta, naging hitsura ng babae ang planeta. Ang eksenang ito ay labis na kakaibang tingnan sa kalawakan. Ang malaking cultivation planet ay naging kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay napakaganda at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang seaweed na bumuo sa kanyang buhok ay lumulutang ng walang hangin. Ito ay nagpapaganda sa kanya at nagbibigay ng nakakagulat na alindog. Ang isang tuktok ng bundok ay naging kanyang ilong, ang mga bundok ay naging kanyang kilay, ang mga kalalimin ay naging kanyang labi, at ang mga dagat ay naging kanyang mga mata. Lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano katindi ang kanyang spell. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang tinitingnan ito. Sa sandaling iyon, ang mga kilay ng ulo ng babae ay kumilos. Ang pag-alog ng kanyang mga pilik mata ay nagsanhi ng pagbagsak ng mga bundok sa planeta. Pagkatapos, biglang binuksan ng babae ang kanyang mga mata. Isang walang awang titig ang sumalubong kay Wang Lin, at isang sigaw na kayang gumiba ng kalawakan ang lumabas mula sa kanyang bibig. Magandang spell, pero masyado kang mahina. Inabot ni Wang Lin ang kawalan gamit ang kanyang kanang kamay at ang dugo ay pinalibutan ng lugar. Ang dugo ng espada ay lumitaw mula sa wala. Apoy ang sunog sa kanyang kaliwang mata at kidlat ang kumislap sa kanan. Sa pagitan ng kanyang mga kilay, buhay at kamatayan, karma, at totoo at mali ay lumitaw. Lahat ng ito ay nagsanib sa dugo ng espada sa kanyang harapan. Ang dugo ng espada ay nagbigay ng malakas na tunog na parang labis itong sabik. Parang matagal na itong gutom at ngayon ay maaari na itong sumabog. Habang tinitingnan ang ulo na may walang awang titig, isang kislap ng lamig ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang kanang kamay ay inangat ang espada at walang awang pinutol ito. Nang bumagsak ang espada, isang kaluskos ang umalangaw sa kalangitan, na pinapalitan ang lahat. Isang malaking ray ng enerhiya ng espada na kayang putulin ang lahat ay bumaba at tumama sa malaking ulo sa isang kisap mata. Ang walang awang titig ng babae ay nagbago ng takot at kawalan ng pag-asa. Naputol ang kanyang spell at ang kanyang ulo ay nahati. Isang kislap ng liwanag at ang enerhiya ng espada ay pumasok. Ang ulo ng orihinal na katawan ng babae ay hiwalay sa katawan nito, ang mga mata ay puno ng kalituhan. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumagsak at ang dugo ng espada ay naglaho. Hindi na niya ito tiningnan at nagpatuloy sa paglalakad. Habang dumadaan siya, ang kanyang kaliwang kamay ay maluwag na inabot ang ulo. Sa isang iglap, ang ulo ng babae ay lumipad mula sa planeta at napunta sa kamay ni Wang Lin. Ibinato niya ito sa likuran at umalis. Matapos ang isang mahabang panahon mula nang siya ay umalis, tuluyan ng pumutok ang planeta at naghiwa-hiwalay. Ang bangungot ng mga Outer Realm cultivators sa Cloud Sea ay malapit nang magtapos. Si Wang Lin ay dumating sa mga lugar na nadaanan ng kanyang divine sense, at lahat ng mga Outer Realm cultivators ay nahirapang makaiwas sa kamatayan. Wala nang makakapigil kay Wang Lin na mag-iwan ng bakas ng dugo habang siya ay umalis. May mga ulo na may mga origin souls na nakasil sa loob. Sa lalong madaling panahon, ang bilang ng mga ulo sa likuran ni Wang Lin ay umabot sa 50,000. Matapos kunin ang mga ulo ng lahat ng Outer Realm cultivators, maliban na lang sa mga nasa loob ng fog, isang kislap ng lamig ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin. Tumingin siya sa malayo. Doon matatagpuan ang butas ng Outer Realm na napapaligiran ng fog. Nandoon ang isang floating continent, at mabilis itong gumagalaw. Ang libu-libong cultivators ay tinutulak ang kontinente patungo sa butas ng Outer Realm. Nang tumingin si Wang Lin, mahigit kalahati na sa kanila ang nasa Outer Realm na. Nais niyong tumakas. Huli na. Inihampas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang gulong sa ilalim niya na kumakatawan sa buhay at kamatayan ay lumipad. Tumagos ito sa kawalan at tumira patungo sa huling kontinente sa fog. Kukunin ko kayong lahat bilang mga sakripisyo para sa aking life and death formation. Tapusin ang pagpatay sa Cloud Sea. Sa isang iglap, ang fog sa ibabaw ng kontinente ay kumalabog at biglaang lumitaw ang buhay at kamatayan gulong. Pagkatapos nitong lumitaw, isang hindi maipaliwanag na presyon ang bumaba sa kontinente. Ang ekspresyon ng matandang lalaki sa estatwa ay nagbago nang makita niya ang higanting gulong na unti-unting umiikot. Ang buhay at kamatayan ay isang pag-ikot. Kabanata 1653 patungo sa All Heaven. Ang life and death formation ay umunlad mula sa vortex at naging isang gulong. Kung hindi ito gagalaw, hindi rin gagalaw ang buhay at kamatayan. Kung gagalaw ito, ang buhay at kamatayan ay magbabago.
Habang ang higanteng gulong ay umiikot, isang malalakas na tunog ng kulog ang tila nagmumula sa malayo. Ang tunog ay dumaan sa kalawakan at dumating sa lugar na napapalibutan ng ulap. Kapag gumalaw ang gulong, natutukoy ang buhay at kamatayan. Isang malakas na presyon ang nagmula sa gulong at bumaba sa kontinente na kalahating pumasok na sa butas ng Realm Sealing Formation. Ang presyon na ito ay pumipigil sa buhay at kamatayan. Kaya nitong magpahina ng mga kaluluwa at mga orihinal na kaluluwa ng lahat ng bagay na tangible at intangible. Ang kontinente ay nanginginig at maraming bitik ang lumitaw sa mga gilid nito. Ang pagbagsak ay mabilis na kumalat mula sa mga gilid ng kontinente. Ang malalakas na tunog ng kulog ay naririnig at ang mga bitik sa kontinente ay parang mga kanal. Ang malalakas na tunog mula sa mga kanal ay umalingaw sa buong kontinente. Ang pagyanig ng kontinente ay naging mas matindi habang umiikot ang gulong. Maraming mga cultivator sa kontinente ang nangiwi at nagsusuka ng dugo mula sa presyon. Ang tunog ng pagputok mula sa kanilang mga katawan ay umalingaw at makikita sa kanilang mga mukha ang matinding sakit. Ang ilan sa mga may mababang antas ng cultivation ay sumabog ang katawan mula sa presyon. Ang kanilang mga orihinal na kaluluwa ay nabaon sa kanilang mga ulo bago lumipad ang mga ito sa hangin. Ang dambuhalang templo na nagsimula ng magkaroon ng hugis ay nanginginig at napuno ng mga bitik habang umiikot ang gulong. Hindi nagtagal, ang templo ay gumuho at naging mga guho. Dugo ang tumulo mula sa kanto ng bibig ng matandang lalaki at takot ang makikita sa kanyang mga mata. Nagpumilit siyang maglabas ng isang malakas na sigaw bago tumalon. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at ang itim na hangin ay nagtipon sa paligid niya upang magbuo ng isang dambuhalang bibig na lumipad patungo sa gulong. Tila nais niyang lamunin ang gulong. Maaari lamang ilarawan ni Wang Lin ang ganitong klaseng aksyon gamit ang dalawang salita. Sobra ang pagpapahalaga sa sarili. Sobra ang pagpapahalaga ng matandang lalaki sa kanyang sarili at naglakas loob na subukang lamunin ang life and death formation ni Wang Lin. Hindi siya karapat-dapat na lamunin ito. Isang malamig na kislap ang nakita sa mata ni Wang Lin at huminga siya ng malalamig. Habang umiikot ang gulong, ang matandang lalaki ay napapaligiran ng itim na hangin at ang bibig ay naging mas malaki. Lumaki ito ng higit sa 100,000 talampakan at halos nilamon na ang life and death wheel. Kailangang gawin ito ng matandang lalaki. Alam niyang hindi siya makakaligtas. Dahil kamatayan na rin ang mangyayari, tinaya na niya lahat. Kung magtagumpay siya, hindi lamang siya makakaligtas, kundi magiging sikat pa siya. Isang malakas na sigaw ang sumabog mula sa matandang lalaki at nilamon ng dambuhalang bibig ang life and death wheel. Ngunit, sa sandaling iyon, isang malupit na sigaw ang nagmula-mula sa loob ng bibig. Isang nakakagulat na puwersa ang sumabog mula sa loob. Ang puwersang ito ay naglalaman ng buhay at kamatayan, pati na rin ang puwersang nagpipigil. Ang dambuhalang bibig ay gumuho at ang mga pira-piraso nito ay kumalat sa lahat ng direksyon. Isang kamanghamanghang eksena, na parang ang mga ulap na sumasakop sa kalangitan ay napunit. Ang itim na ulap ay bumagsak at muling lumitaw ang life and death wheel. Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang nagmula sa gulong at pumasok sa katawan ng matandang lalaki. Siya ay nagsuka ng dugo at tumilapon pabalik sa templo na naging guho na. Ang malalakas na tunog ng kulog ay muling umalingaw at ang mga bitik sa kontinente ay dumami. Isang 10,000 talampakan na lalim na hukay ang lumitaw kung saan bumagsak ang matandang lalaki. Sa loob ng malalim na hukay, ang katawan ng matandang lalaki ay punong-puno ng mga sugat at ang dugo ay tinubog ang kanyang mga damit. Siya ay labis na mahina, at ang takot sa kanyang mga mata ay umabot na sa sukdulan. Pinilit niyang tumayo. Ngunit, sa sandaling iyon, initsa ni Wang Lin ang kanyang manggas at itinuro ang pababa. Ang hindi gumagalaw na gulong sa kalangitan ay bumaba ng 9 na pulgada. 9 para sa Divine Retribution. Ang presyon ay winasak ang mundo. Habang ito ay bumababa, ang matandang lalaki na pilit tumatayo ay nagsuka ulit ng dugo. Siya ay pinipigilan ng tumitinding presyon at wala ng lakas upang makawala. Siya ay binangga pabalik sa lupa. Ang kontinente ay muling nagsimulang gumuho. Malalaking bato ang napaghiwalay mula sa kontinente at naging alikabok. Ang natitirang mga cultivator ng Outer Realm sa kontinente ay bumagsak at maraming namatay. Ang mga mas malalakas ay umupo sa kontinente at nakipaglaban sa presyon. Ang kanilang mga mukha ay mapatla at ang pag-asa ay nawala sa kanilang mga mata. Tapos na ang pagpatay sa Cloud Sea. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at iniwave ang kanyang kanang kamay. Biglang bumaba ang life and death wheel ng 9 na pulgada patungo sa bumabagsak na kontinente. Sa sandaling iyon, ang matandang lalaki sa loob ng malalim na hukay ay nagbigay ng huling malupit na sigaw ng kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay sumabog at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nabaon sa kanyang ulo. Ang kanyang ulo ay lumipad patungo sa hangin pagkatapos ng pagsabog ng katawan. Sa sandaling mamatay ang matandang lalaki, lahat ng natirang cultivators ng Outer Realm ay sumabog at namatay.
Nang mawala ang lahat ng buhay, ang kontinente ay tuluyang gumuho. Ang lahat ng mga piraso na nahulog ay muling gumuho hanggang maging alikabok. Pati na rin ang kalahati ng kontinente na pumasok na sa Realm Sealing Formation ay hindi nakaligtas. Naging alikabok din ito at nawala mula sa mga bituin. Nang magbukas si Wang Li ng kanyang mga mata, libu-libong mga ulo, kasama na ang ulo ng matandang lalaki mula sa ikatlong hakbang, ay lumipad patungo sa kanya. Naging bahagi ito ng mga tens of thousands ng mga ulo na sumusunod sa kanya. Tiningnan ni Wang Li ng Cloud Sea bago siya tumahak patungo sa huling lugar na pupuntahan niya. Ang lugar na iyon ay All Heaven. Ang lugar na iyon ay kung saan naruroon ang maraming tao na kilala ni Wang Lin. Ang lugar na iyon ang pinangyayarihan ng huling labanan. Naglakad si Wang Lin patungo sa All Heaven at ang mga sigaw ng tens of thousands ng mga ulo ay umalingaw sa buong mga bituin. Sa ilalim niya, ang hindi gumagalaw na gulong ay sumusunod. Karma Formation, Form. Ang tinig ni Wang Lin ay bahagyang umalingaw. Ang tens of thousands ng mga ulo ay lumipad sa itaas niya at umiikot upang bumuo ng isang dambuhalang vortex. Inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ibinuka ang 5 daliri. Pagkatapos ay pinindot niya pababa at ang vortex ay umikot ng mas mabilis. Ang tens of thousands ng mga ulo ay tila nagsanib na, kaya't hindi na makikita ang bawat isa ng hiwalay. Dahan-dahan, ginawa ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay na kamao. Sa sandaling binuo niya ang kamao, ang mundo ay umuga at ang vortex ay biglang tumigil sa pag-ikot. Naging karma wheel ito at lumutang sa ibabaw ni Wang Lin. Si Wang Lin ay may gulong sa itaas at sa ibaba niya. Nasa pagitan siya ng mga ito, na parang isang Diyos na kontrolado ang buhay at kamatayan at karma. Ang kanyang puting buhok ay nagbigay ng malamig na pagpatay na hangarin. All Heaven. Ang anyo ni Wang Lin ay kumidlat na pasulong at siya ay nawala kasama ang 2 gulong sa ibabaw at ibaba niya. Nang magbalik siya ay nasa All Heaven na. Sa All Heaven, daan-daang libong mga cultivator mula sa Outer Realm ay napapalibutan ng 999 na planeta. Ang mga natirang cultivator mula sa Inner Realm sa mga planetang ito ay may malungkot na ekspresyon. Alam nila na natalo na ang Inner Realm sa digmaang ito. Ang mga planetang ito ay napili mula sa 4 na pangunahing mga sistema ng bituin at ito ang pundasyon ng Inner Realm. Ngunit hindi nila kayang pigilan ng mga palatandaan ng pagbagsak ng mabombard ang mga ito ng mga spell mula sa mga cultivator ng Outer Realm. Parang kaya na nilang mawala anumang oras. Isang sigaw na yumanig sa kalangitan at kumilos sa kalawakan ng umalingaw. Isang planeta ang hindi na nakayanin ng pambobomba at sa wakas ay gumuho. Isang bagyong dumaan sa lugar. Ang lupa ng planeta ay gumuho at ang dagat ay naging gas. Ang buong planeta ay nahati sa napakaraming piraso at ang kaluluwa ng planeta ay nawala. Nang mag-collapse ang planetang cultivation, ang mga cultivator mula sa Outer Realm ay sumigaw. Daan-daang libong cultivator mula sa Outer Realm ang tumalon. Naglabas sila ng iba't ibang mga yaman at nagsimula ng isang mabagsik na pag-atake sa planetang formation. Ang mga ganitong pangyayari ay nangyari na ng maraming beses sa mga nakaraang buwan. Kahit hindi sapat upang buwagin ang formation, maaari nilang sirain ang maraming planeta. Ngayon, hindi na umabot sa 999 na planeta, kundi sa mas mababa sa 300. Ang lahat ng mga third step cultivators na umaatake ay nasa ilalim ng Arcane Void stage. Ang lahat ng mga Arcane Void cultivators ay nakalutang, nanunood ng may malamig na tingin. Ang layunin ng kanilang pag-iral ay upang pigilan ang mga cultivators ng Inner Realm na sirain ang planetang formation para sa isang mutual destruction. Mayroong 5 Arcane Void cultivators mula sa Outer Realm dito. 3 sa kanila ay mga Celestial Imperial Concubines, 2 sa mga ito ay kasangkot sa pagkamatay ni Wang Lin. Ang isa naman ay nakasuot ng purpleng damit. Siya ay parang isang mataas na babae. Bukod pa dito, kilala rin ni Wang Lin ang iba pang 2 Arcane Void cultivators. Ang mga ito ay ang matandang babae at matandang lalaki na nakasuot ng itim na sumugod sa kanya noong oras ng buhay at kamatayan. Maliban sa Sovereign, ang kalagitnaang lalaki na namatay, at ang Master ng Langit, ang Void God, lahat ng iba pang kalahok sa ataking iyon ay narito. Sa pagkakaroon ng mga Arcane Void cultivators na ito, hindi kayang sirain ng mga cultivators mula sa Inner Realm ang planetang formation para sa mutual destruction. Maaari lamang nilang panuurin ng mga planeta na isang-isa ay magkabagsak. Maliban sa mga Arcane Void cultivators na iyon, may 7 pang third step cultivators. Iba't iba sila mula sa Nirvana Void hanggang sa Spirit Void. Sila ang mga nangunguna sa mga cultivators mula sa Outer Realm na umatake mula sa 7 iba't ibang direksyon. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw sa buong All Heaven at yumanig sa isip ng lahat. Maliban sa 7 ito, may isang babae sa grupo ng mga cultivators mula sa Outer Realm. Ang babaeng ito ay napakaganda at tinitingnan ng planetang formation na may malamig na tingin, ngunit may isang nakatagong alalahanin sa kanyang mga mata. Siya ang orihinal na katawan ni Grandmaster Yun Luo na nawala ng kanyang avatar.
Chapter 1654 Anak ni Qing Shui. Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Ang hinaharap na iniiwasan ko ba ay totoo? O mali? Ang pag-aalala ni Yunluo sa kanyang puso ay lalong lumakas habang lumilipas ang oras. Hindi niya kailanman makakalimutan ang mga tagpo mula sa nakaraan. Sa kanyang divinasyon, malinaw niyang nakita ang likod ng taong magwawasak sa Ancient Star System. Sa oras na ito, tanging ang pagpapalakas ng kanyang kalooban ang kaya niyang gawin. Itinaas niya ang kamay na parang jade, at ang mga cultivator sa paligid niya ay nagmadaling lumapit. Ang hukbo mula sa Outer Realm ay umatake mula sa 8 magkaibang direksyon na parang 8 matalim na espada patungo sa planet formation. Ang mga malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw, at pagkatapos ng ilang sandali, isang napakalakas na shockwave ang kumalat. Ang mga Arcane Void Cultivators na nagmamasid ay iginigiya ang kanilang mga kamay upang mawala ang shockwave upang hindi ito makaapekto sa mga Outer Realm Cultivators na umaatake. Si Mu Bingmei ay nakatayo sa isang planet na pinalilibutan ng libu-libong cultivators mula sa God Sect. Sa mga nakaraang taon, bilang master ng God Sect, ginamit ni Mu Bingmei ang kanyang natatanging alindog at ang mga huling salita ni Wang Lin upang pagkaisahin ang God Sect. Mula noon, ang God Sect ay laging sumusunod sa kanya at ginamit nila ang buong lakas nila sa laban sa Cloud Sea, sa Summoned River, sa Brilliant Void, at sa huling labang ito. Nakaligtas sila mula sa maraming pagkamatay at pagkasugat, at siya mismo ay muntik ng mamatay ng 2 beses. Subalit, tanging ilang libong tao mula sa God Sect ang natira. Master ng sekta, mangyaring pumunta sa core altar, kami na ang magbabantay dito. Sa tabi ni Mu Bingmei, ang isang matandang lalaki na may puting buhok ay tumingin sa kanya ng may kalungkutan at nagtasang kamay. Habang nagsasalita siya, ang mga cultivator ng God Sect sa paligid ni Mu Bingmei ay lahat tumingin sa kanya. Lahat sila ay nagtasang kamay sa kanya at nagsabi ng parehong bagay. Master ng sekta, mangyaring pumunta sa core altar, kami na ang magbabantay dito. Ang mga mata ni Mu Bingmei ay nanatiling kalmado. Hindi siya tumingin sa isa sa mga miyembro ng God Sect na kasama niya sa maraming laban. Tumingin siya pataas sa kalangitan sa tens of thousands ng mga Outer Realm Cultivators na bumabagsak sa formation. Sa pagitan nila at ng mga Outer Realm Cultivators ay isang liwanag na screen mula sa planet formation na tinatamaan ng mga Outer Realm Cultivators. Kapag bumagsak ang liwanag na screen na iyon, mawawala rin ang planet ng cultivation. Isang batang lalaki na nakasuot ng berde sa mga Outer Realm Cultivators ang namutawi. Siya ay napakagwapo ngunit may daladalang masamang aura. Mayroon siyang hindi mabilang na mga multo ng mga magagandang babae na nilikha ng mga spell. Ang mga ito ay humihiyaw ng malungkot at umaatake sa liwanag na screen. Ang mga mata ng batang lalaki ay tumchuan-chuan ng liwanag at tumutok kay Mu Bingmei. Ngumiti siya. Ganda, huwag mag-alala, malapit nang mabasag ang liwanag na ito. Narinig ko na ikaw ang babaeng naging asawa ng Lord ng Sealed Realm. Laging interesado ako sa pagsasama ng pair cultivation sa ibang babae. Ang boses na ito ay dahan-daw ang narinig mula sa liwanag sa labas. Kahit na ang malalakas na tunog ng kulog mula sa tens of thousands ng cultivators ay hindi kayang pigilan ang boses niyang umaabot. Ang batang lalaki na ito ay isa sa 7 third-step cultivators sa ilalim ng mga Arcane Void Cultivators. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tinuro si Mu Bingmei sa loob ng planeta at ngumiti. Ikaw ay akin. Ang mga mata ni Mu Bingmei ay nanatiling kalmado at nagiging malamig. Ang pangalan ng batang lalaki na ito ay Dao Fei Shan, ang pinuno ng Dao Fei clan, na mahusay sa peer cultivation. Ang kanyang ugali ay malupit, at maraming disciples ng God Sect ang namatay sa kanyang mga kamay. Ang Dao Fei Shan na ito ay hindi lang mahilig sa mga babae, kundi pati na rin sa mga gwapong lalaki. Si Mu Bingmei ay nakatagpo ng 2 life and death na krisis. Isa sa mga ito ay ang pagiging target niya ng panghuhuli ng Dao Fei Shan. Kung hindi dahil sa tulong ni Qing Shui, malamang na mahirapan siyang makaligtas sa kahihiyan. Master ng sekta. Nais ko po na pumasok na kayo sa core altar. Hindi po ako naniniwala na patay na ang Lord ng Sealed Realm. Kung may mangyari po sa inyo at magbalik ang Lord ng Sealed Realm, tayo. Ang tinig ng matandang lalaki na may puting buhok sa tabi ni Mu Bingmei ay nagmamadali. Ako ang master ng God Sect. Mahinahon na sinabi ni Mu Bingmei, ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Sa isa pang direksyon, ang babae na nakasuot ng rosas na nagsabi ng, hindi ako kilala ng Lord, ay nakatayo sa isang cultivation planet. Sa likod niya ang mga cultivator mula sa Cultivation Alliance ng Brilliant Void. Bagamat bumagsak na ang alliance ilang taon na ang nakalipas, marami pa rin sa mga cultivators ang natira. Subalit habang nagpapatuloy ang labanan, wala nang higit sa 3,000 natira. Ang mga 3,000 cultivators na ito ay nagmula sa Brilliant Void. Bagamat pagod na, nakatayo pa rin sila. Nakatayo sila sa likod ng babaeng nakasuot ng rosas, handang mamatay. Sa itaas nila, sa labas ng liwanag ng planet formation,
ang tens of thousands ng mga Outer Realm cultivators ay patuloy na bumabagsak na parang baliw. Sa gitna ng grupong ito ng mga cultivators ay isang lalaking may katawan na malaki at nakahubad sa itaas. Siya ay may malupit na ekspresyon habang umaatake gamit ang hangin at kulog. Walang katapusang hangin at kulog ang bumabagsak sa planet formation. Ang kanyang mga atake ay sapat na upang makipagsabayan sa mga tens of thousands ng cultivators. Ang taong ito ay isa ring sa 7 third-step cultivators. Ang kanyang katawan ay malaki parang isang bundok na may kasamang pumatay. Sumigaw siya habang umaatake kasama ang mga tens of thousands ng cultivators. Ngumisi siya at tinamaan ng liwanag na screen na nagdulot ng pagkabasag at pagpapangabot. Ang lahat ng ito ay malapit ng matapos. Mabuti na rin ito. Ang babaeng nakasuot ng rosas ay itinago ang malalim na pagod. Ang kanyang katawan ay mukhang napakamahina, parang kahit ang hangin ay makakabagsak sa kanya. Binawi niya ang kanyang tingin mula sa kalangitan at tumingin sa mga kasama niyang cultivators mula sa Brilliant Void. Nais sana niyang magsalita, ngunit naputol ang kanyang mga salita ng isang malakas na tunog mula sa malayo. Isang planeta sa malayo ang bumagsak. Ang libu-libong mga cultivators sa planeta ay namatay mula sa isang alon mula sa isang matandang lalaki na may asul na damit. Isang planet na naman ang nawasak. Ang formation na ito ay orihinal na binubuo ng 999 na mga planeta. Bawat planeta ay bumubuo ng isang liwanag na screen, at ang 999 na mga layer ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang malakas na reflective na lakas. Ngunit habang ang mga planeta ay nawasak at ang mga layer ng liwanag ay nagbasag, mabilis na bumababa ang lakas ng planet formation. Ang babaeng nakasuot ng rosas ay lumingon at mahinang bamulong, ipinanganak bilang isang cultivator ng Inner Realm at mamamatay bilang isang kaluluwa sa loob ng Inner Realm. Tanging ako lang ang may kaunting hindi pagkakasunduan sa aking puso. Hindi ko pa nasabi kung sino ako. Ang tens of thousands ng Outer Realm cultivators ay patuloy na binabagsak ang kanlurang bahagi ng planet formation at ang liwanag na screen ay nasa bingit ng pagkabasag. Sa planeta, si Shi Zhong ay nakakagat ng kanyang ibabang labi kasama ang ibang mga cultivators mula sa All Heaven. Nandoon din sina Zhang Konglai at Shi Ingonghu. Si Master Flamespark ay kasama nila. Lahat sila ay mga cultivators mula sa All Heaven, at nararamdaman nilang walang magagawa laban sa tens of thousands ng cultivators sa labas, habang pinapanood nila ang liwanag na screen na unti-unting binabasag. Naghihintay sila na mabasag ito upang sumabog ang kanilang huling lakas sa kanilang buhay. Kapag nabasag ang liwanag na screen, magpapasabog tayong lahat. Handa na ba kayo? Mahinahon na sinabi ni Master Flamespark. Hindi sila ang unang grupong nagdesisyon na magsabog. Halos lahat ng mga cultivation planets dito ay pinili na magpasabog kapag nabasag ang liwanag na screen. Sa malayo, ang tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw. Isang planeta ang bumagsak matapos mabasag ang liwanag na screen. Isang matalim na tawa ang nagmula sa planet formation at isang sinag ng berdeng liwanag ang lumipad patungo sa hukbo ng Outer Realm. Nang lumitaw ang berdeng liwanag, isang tawa ang nagmula sa mga Arcane Void cultivators ng Outer Realm. Ang matandang lalaking lumahok sa pag-atake kay Wang Lin ay nakatama sa berdeng liwanag. Sa isang malakas na pagsabog, ang berdeng liwanag ay kumalat at umatras ng ilang hakbang. Sa kabilang panig, ang matandang lalaki ay umatras ng 1,000 talampakan at kumikislap ang mga mata. Sa isang ngisi, nagbuo siya ng sil at ang itim na ulap ay kumalat sa lugar. Malakas ka, Reign Celestial Realms Emperor Qing Lin. Karapat-dapat ka na maging huling disciple ng Lord ng Sealed Realm. Ang iyong cultivation ay hindi kasing lakas ko, ngunit kaya mong gamitin ang lakas ng Joss Flames. Ang berdeng liwanag ay kumalat, revealing ang katawan ni Qing Lin. Ang kanyang mukha ay mapotla at malubha ang kanyang mga sugat. Kakaunti lamang ang kanyang pagpapahinga bago siya umalis upang makipaglaban sa mga third-step cultivators ng Outer Realm. Mula nang magsimula ang pagsalakay, ganito na siya. Nang lumitaw si Qing Lin, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa planet formation. Isang babaeng nakasuot ng purple ang lumabas. Ang kanyang ekspresyon ay malambot, ngunit ang mga mata niya ay may taglay na pagnanasa ng pagpatay. Siya ay mula sa Summoned River, siya ang master ng Summoned River. Nang siya ay lumabas, isang Arcane Void cultivator na nanunood ang tumawa. Ang babaeng Sum-Iris sa mga internal na organo ni Wang Lin ay lumipad patungo sa babaeng nakasuot ng purple. Sa kalaliman ng planet formation, may isang altar na nakatago sa hamog. Si Qing Shui ay nakaupo roon, ang kanyang katawan ay natatakpan ng hamog. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang ekspresyon niya ay twisted habang tiniis ang walang katapusang sakit. 7 na piraso ng itim na gas ang pumapalibot sa kanyang mga butas. Ang itim na gas na ito ay parang makamandag na mga ahas, at kahit gaano pa siya magsikap, hindi niya ito matanggal. Si Master Hong Shan ay nakaupo sa likod niya. Patuloy ang kanyang mga daliri na dumadampi sa likod ni Qing Shui.
Tinutulungan niya si Qing Shui na alisin ang itim na gas na ito. Master Hong Shan, huwag po kayong mag-alala sa akin. Binuksan ni Qing Shui ang kanyang mga mata at nagiging malabo. May 7 mahihinang itim na tuldok na umiikot. Kung hindi kita tutulungan, mamamatay ka sa loob ng 45 minuto. Ang noo ni Master Hong Shan ay nababasa ng pawis. Ipinatong niya ang kanang kamay at isang itim na liwanag ang lumitaw mula sa wala. Isang puppet ang sumugod habang siya ay nanatiling nasa likod ni Qing Shui. Pinag-igting ni Qing Shui ang kanyang mga ngipin at naglabas ng isang sigaw. Ang kanyang slaughter essence ay sumabog at tumama sa daliri ni Master Hong Shan. Ang kanyang katawan ay nanginginig at umubo ng maraming dugo, pagkatapos ay lumingon at sumigaw. Huwag kayong mag-alala sa akin. Tumingin si Master Hong Shan ng may malalim na kalungkutan kay Qing Shui. Tumayo siya at lumabas ng altar. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw. Ang matandang babae mula sa Arcane Void ng Outer Realm ay sinalubong siya ng isang pang-iinsulto. Humihingal si Qing Shui sa altar habang ang itim na dugo ay dumadaloy mula sa kanyang bibig. Naging malabo ang kanyang paningin at nahirapan siyang itaas ang kanyang ulo upang tumingin sa isang planeta sa malayo. Ang planetang iyon ay kung saan naruroon ang babaeng nakasuot ng rosas. Ito ba siya? Dapat nga, isang kalambutin ang lumitaw sa mga mata ni Qing Shui. Napansin na niya ito maraming taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa niya ito nakumpirma. Sa sandaling iyon, ang liwanag sa paligid ng cultivation planet kung saan naruroon ang babaeng nakasuot ng rosas ay nabasag ng matipunong lalaking gumagamit ng hangin at kulog. Ang matipunong lalaki ay tumawa at sumugod kasama ang tens of thousands ng mga cultivators. Kabanata 1655 ang paglitaw ng hari. Ang katawan ni Qing Shui ay nanginginig at ang kanyang mga mata na malabo ay sumabog ng huling lakas niya. Nawala ang kanyang mga magulang, nawalan siya ng guro, nawalan siya ng iniibig, nawalan siya ng lahat ng mga kaibigan mula sa Celestial Realm, at sa huli, parang namatay na rin si Wang Lin. Nawala na siya ng lahat. Hindi niya hahayaang mawala ang babae na nakasuot ng rosas sa harap niya. Nararamdaman ni Qing Shui ang aura ng kaluluwa ng kanyang anak na babae mula sa kanyang babae. Ang aura na ito ay nagpasigla kay Qing Shui. Tumawa siya ng parang baliw at pinanood ang babae ng maraming beses. Parang siya na ang naging dahilan para magpatuloy siyang mabuhay. Siya ang lahat sa kanya. Kahit na seryosong nasugatan si Qing Shui at hindi siya mabubuhay ng higit sa 45 minuto nang walang tulong ni Master Hong Shan, sa loob ng mga 45 minutong buhay siya, hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang anak na babae. Ito ang isang bagay na kailangan niyang gawin bilang isang ama. Naramdaman niya ang matinding pagkakasala para sa kanyang anak at matagal na siyang naghanap upang mahanap siya. Ang kanyang bibig ay naglabas ng isang sigaw na parang isang mabagsik na hayop. Ang kanyang kamay ay bumagsak sa altar at ito ay pumutok. Isang napakalakas na rebound force ang nagmula sa altar. Sa tulong ng rebound force, ang katawan ni Qing Shui ay lumabas mula sa altar at lumipad patungo sa planetang nasira ang liwanag na screen. Malabo na ang kanyang paningin at hindi na niya malinaw na makita ang mundo. Sa sandaling ito, ang tanging bagay na malinaw niyang nakita ay ang anyo ng babae na iyon sa planetang iyon. Ang babae na nakasuot ng rosas ay mapatla. Nakita niya ang pagbagsak ng liwanag na kurtina, at ang matipunong lalaki ay sumugod gamit ang lakas ng hangin at kulog. Ang mga tens of thousands ng cultivators sa likod niya ay sumugod rin. Naramdaman niya ang planetang cultivation sa ilalim niya na nanginginig ng malakas. Para bang hindi na kayang tiisin ng planeta ang presyon ng matipunong lalaki at ng mga tens of thousands ng cultivators sa likod niya, nagsimula ng mag-collapse ang planeta. Maraming mga guwang ang lumitaw sa lupa at ang lupa ay nagsimulang gumalaw pataas at pababa tulad ng dagat. Ang mga cultivators sa paligid niya ay nagmamadali patungo sa mga invader na may mga pulang mata. Para silang mga insekto na lumilipad patungo sa apoy habang sumusuong sa mga invader. Kapag ang mga insekto ay lumilipad patungo sa apoy, hindi ba nila alam na patungo sila sa kanilang kamatayan? Baka hindi nila alam, o baka naman alam nila. Habang ang malupit na hangin ay dumadaloy, ang mukha ng babae na nakasuot ng rosas ay mapatla, ngunit may bahid ng pula. May kaunting hindi pagkakasunduan pa sa kanya, ngunit nagdesisyon siyang putulin iyon at maglakad patungo sa harap. Hindi mataas ang kanyang cultivation, ngunit siya ay kabilang sa inner realm. Natatakot siya sa kamatayan, ngunit hindi siya mag-aalangan na mamatay bilang isang martir habang ang kanilang kaharian ay malapit ng masira. Ang matipunong lalaki na may hangin at kulog ay ngumisi at hindi pinansin ang mga mahihinang cultivators mula sa inner realm. Sa halip, pinindot niya ang kanyang kamay ng walang awa. Sa pagpindot na ito, ang itim na hangin ay naging isang bagyo, at may kasamang maraming bola ng kulog. Ang bagyo ay naging isang itim na thunder dragon na tumagos patungo sa lupa. Ang tanging hamarang sa kanya ay ang babae na nakasuot ng rosas. Ang matipunong lalaki na may hangin at kulog ay nakatayo sa ulo ng itim na thunder dragon.
Agad niyang nalampasan ng libu-libong cultivators at ilang daang talampakan na lang ang layo mula sa babae na nakasuot ng rosas. Ant-like cultivator. Ipinakita ng matipunong lalaki ang isang ekspresyon ng paghamak. Hindi kwalipikado ang babae na nakasuot ng rosas na lumaban. Ang kanyang target ay sirain ang planetang ito at pagkatapos ay lilipat sa susunod. Ngunit, nang nasa loob na siya ng 100 talampakan mula sa babae na nakasuot ng rosas, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki. Tumingin siya patungo sa altar sa kalaliman ng planet formation. Isang mabagsik na sigaw ng isang wild beast ang umabot mula sa altar. Puno ito ng kapangyarihang kayang sirain ang kalangitan. Puno ito ng galit ng isang ama na handang patayin ang sinumang magtatangkang saktan ang babaeng ito. Mamatay ka sa akin. Isang sinag ng dugo ang kumislap at mga walang katapusang pulang snowflakes ang lumitaw mula sa wala. Ang mga pulang snowflakes ay mabilis na umiikot at si Qing Shui ay sumugod palabas. Naabot ng kanyang bilis ang isang limitasyon. Siya ay baliw at ang kanyang slaughter essence ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang mga malalakas na tunog ng kulog ay narinig hanggang sa mga tao na nakikipaglaban sa malalayong lugar. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ng matipunong lalaki. Kilala niya si Qing Shui at kung gaano siya kalakas. Halos wala nang makakalaban sa mga cultivators mula sa Nirvana Void. Sa sandaling ito, itinigil niya ang pag-iisip tungkol sa planeta at binago ang itim na Thunder Dragon upang maghanda para kay Qing Shui. Ngunit ang kilos na ito ay nagpadala ng kabaliwan ni Qing Shui sa isang rurok na hindi pa nakita. Masyadong malapit sa kanya ang babae na nakasuot ng rosas. Sa sandaling iyon, itinaas ng Thunder Dragon ang ulo nito at papunta na ito sa kanya. Walang ibang tao sa mundo ang nakakaalam ng kanilang relasyon. Ni si Wang Lin ay hindi alam, tanging si Qing Shui lamang ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Qing Shui ay naging ganap na pula at agad na isinara. Dumating siya sa harap ng naguguluhang babae na nakasuot ng rosas at hinawakan ng Thunder Dragon. Matapos, mariin niya itong itinapon sa gilid. Mamatay ka sa akin. Sa sandaling nahawakan ni Qing Shui ang itim na Thunder Dragon, maraming pulang snowflakes ang nagtipon. Ang mga tunog ng pagputok ay umalingaw at ang katawan ng itim na Thunder Dragon ay nabanat. Ang pinakamalakas na Slaughter Heart ay sumabog mula sa kanyang kamay at pumasok sa Thunder Dragon. Isang malalakas na tunog ng kulog ang umabot sa loob ng Thunder Dragon at ito ay bumagsak. Ang matipunong lalaki ay umubo ng dugo at umatras ng takot. Ngunit, dumating agad si Qing Shui sa harap niya, at ang kanyang kamay ay walang awa na bumagsak. Ang chop na ito ay nagpasabog ng isipan ng matipunong lalaki. Nararamdaman niya ang isang krisis sa buhay at kamatayan, alam niyang mamamatay siya. Ang kamay ni Qing Shui ay naglalaman ng isang hindi maipaliwanag na halaga ng slaughter essence. Isang malalakas na tunog ng kulog ang umabot at ang matipunong lalaki ay umubo ng maraming dugo bago pina-atras siya ng ilang libong talampakan. Isang sugat ang lumitaw mula sa kanyang noo at umabot hanggang sa kanyang tiyan na parang hahatiin siya ng buo. Ngunit, hindi nahati ang katawan niya. Ang galit na puno ng slaughter energy ay biglang hamina sa loob ng atake hanggang sa ito ay nawala. Ang mukha ng matipunong lalaki ay naging mapatla habang iniisip niyang patay na siya. Tumingin siya pataas at nakita niyang si Qing Shui ay naitaboy pabalik habang umuubo ng maraming itim na dugo. Hindi natapos ni Qing Shui ang kanyang panghuling pagkatalo, hindi nakayanin ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, malapit na siyang mamatay, at ang kanyang katawan ay inakap ng babae na nakasuot ng rosas. Habang tinitingnan ng magandang mukha ng kanyang anak na babae, ang mga luha ay damaloy mula sa mga mata ni Qing Shui. Ang babae na nakasuot ng rosas ay naguguluhan. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Hindi niya nauunawaan kung bakit ginawa ito ni Qing Shui. Alam niya kung sino siya, at alam niyang mataas ang kanyang katayuan. Maingat na sinabi ng babae na nakasuot ng rosas, bakit? Sa sandaling ito, ang matipunong lalaki na may hangin at kulog ay umatungal. Ang mga mata niya ay puno ng kaligayahan at pagnanasa ng pagpatay habang siya ay sumugod. Kasabay nito, isang malakas na tunog ng kulog ang umabot at ang liwanag na kurtina sa paligid ni Mu Bingmei ay bumagsak. Ang batang lalaki na mukhang masama ay tumawa habang siya ay pumapasok sa formation at papalapit kay Mu Bingmei, na tinitingnan siya ng malamig. Ang kasintahan ng Lord ng Sealed Realm ay tiyak magpapaligaya sa Lord na ito. Ipinakita ni Mu Bingmei ang determinasyon na mamatay. Ang mga tao ng God Sect ay sumugod palabas at handang mamatay kasama ang kanilang kaaway. Sa sandaling ito, sa labas ng planet formation, si Qing Lin, ang babae mula sa Summon River, at si Master Hong Shan, na nakikipaglaban sa mga Arcane Void Cultivators mula sa Outer Realm, ay nahaharap din sa kanilang pinakamalupit na laban sa buhay at kamatayan. Ang buhay at kamatayan na ito ay maaaring magtakda ng wakas sa laban na ito. Isang kapangyarihang kayang supilan ng buong sistema ng mga bituin ang nagpakita sa ibabaw ng planet formation. Ang presyon nito ay kumalat sa buong sistema at yumanig sa isipan at puso ng lahat ng cultivators mula sa Inner Realm.
Ang daan-daang libong cultivators mula sa Outer Realm ay nagsigawan ng kaligayahan. Sa ilalim ng mga mata ng hindi mabilang na mga tao, isang malaking bitik ang lumitaw sa ibabaw ng planet formation. Ang aura na nagmumula sa bitik ay mula sa Outer Realm, at isang malaking palasyo ang lumipad palabas. Ang palasyong ito ay sinasamba ng hindi mabilang na cultivators mula sa Outer Realm. Ito ang kanilang banal na templo, ito ang palasyo ng Sovereign. Pumasok na ang Sovereign sa Inner Realm gamit ang kanyang orihinal na katawan. Nakasuot ang Sovereign ng isang itim na balabal at nakatayo sa tuktok ng palasyo. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit kitang-kita ang kanyang matutulis na kamay. Ang kamay na ito ay tuyot na parang buto, ngunit ramdam ang aura ng pagkawasak na hatid nito. Matapos itaas ang kanyang kamay, pinindot niya si Master Hongshan, ang babae mula sa Summoned River, at si Qinglin. Tapos na ang lahat. Isang sinaunang at magaspang na tinig mula sa Sovereign. Nang magsalita siya, isang malaking palmprint ang lumitaw. Ang palmprint na ito ay sumaklaw sa liwanag mula sa kalawakan na parang solidong bagay. Bumagsak ito patungo sa planet formation sa ibaba. Nagkolaps ang kalawakan at isang nakakamatay na pakiramdam ang sumikop sa puso ng bawat cultivator mula sa Inner Realm. Ang pakiramdam na ito ay naging despondency. Sa ilalim ng palmprint na ito, ang matipunong lalaki na may hangin at kulog ay sumugod patungo kay Qing Shui at sa kanyang anak na babae. Ang batang lalaking mukhang masama ay nagpakita ng isang malupit na ngiti habang iniiwas ang lahat at pinaalis ang lahat, iniwan lamang si Mu Bingmei. Lumapit siya sa kanya. Ngunit, sa kritikal na sandaling ito, isang matalim na sigaw ang umabot mula sa hangganan ng All Heaven at Cloud Sea. Ang matalim na sigaw na ito ay hindi mula sa isang cultivator, kundi mula sa isang palaso. Isang palasong naglalaman ng pagkawasak, galit, at pagpatay. Ang nakakatakot na sigaw ay umabot at pinatago ang tunog mula sa palmprint ng Sovereign. Sa sandaling iyon, ito ang pumalit sa bawat tunog sa mundo. Dumating na si Wang Lin. Kabanata 1656 Dakilang pagsabog. Ang matipunong lalaki ay ngumiti habang papalapit siya kay Qing Shui at sa kanyang anak na babae. Ang mga mata ni Qing Shui ay malabo at malapit ng magsara. Sa oras na ito, tumingin siya sa malayo, at kahit na malabo ang kanyang paningin, nakaramdam siya ng pamilyar na aura. Ang pamilyar na aura na iyon ay pag-aari ng kanyang kapatid, ang kanyang junior na kapatid. Ang babae na nakapink na humahawak sa kanya ay tumingala rin. Ang mga mata niya ay kumikislap tulad ng hindi pa nangyari at tumingin sa unahan. Ang matipunong lalaki ay nanginig at biglang lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa isang ibang planeta, si Mu Bingmei ay puno ng kawalan ng pag-asa nang manginig ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay kumislap, at sa liwanag ng kanyang mga mata, siya ay naging napakaganda. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Bihirang mangyari na maging ganoon siya kasaya sa kanyang buhay. Alam niya, naniniwala siya na hindi siya mamamatay. Si Dao Feishan, na wala pang 100 talampakan mula kay Mu Bingmei, ay nagulat nang maramdaman niya ang isang aura na nagpatigas ng kanyang balat. Nakita niya ang malumanay at masayang ngiti ni Mu Bingmei. Bagamat hindi pa niya nakita si Wang Lin, ang kanyang isipan ay nanginginig at isang nakakatakot na spekulasyon ang pumasok sa kanyang isipan. Bigla siyang lumingon. Nakita rin nila ang isa pang planeta ng pagsasanay kung saan naruroon ng maraming tao na kilala si Wang Lin. Sina Shi Zifeng, Zhang Konglai, Shen Gonghu, Master Flame Spark, at marami pang iba. Lahat sila ay tumingin sa malayo at nakita ang makapangyarihang palaso na tumagos sa kalawakan. Ito ay isang palaso na daan-daang libong talampakan ng haba at may kapangyarihang magwasak ng langit mismo. Ang dulo ng palaso ay isang bilog, at humahagulgol ito sa kalawakan, dahilan upang gumuho ang kalawakan sa harapan nito. Walang makakapidyo dito. May isang tao na nakatayo sa dulo ng palaso. Isang tao na nakasuot ng puti at may puting buhok. Mahahawakan mo rin ng malabo ang dalawang higanting gulong na hindi gumagalaw na sumusunod sa likod. Sa oras na ito, sina Qinglin, Master Hongshan, at ang babaeng may purple na mula sa Summoned River na hindi kilala ni Wang Lin ay lahat tumingin sa nakakatakot na palasong papalapit mula sa malayo. Ang mga mata ni Qinglin ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Parang pamilyar sa kanya ang palasong ito at parang may nakikilala siyang bagay, pero hindi siya nang ahas mag-isip. Si Master Hongshan ay tuluyang naguluhan. Hindi lang na hindi namatay si Wang Lin, kundi umabot na sa ganitong antas ang kanyang lakas. Pati na rin ang paraan ng kanyang pagdating ay labis na nakakagulat at hindi matutumbasan. Ang shock ng mga cultivator mula sa Inner Realm ay hindi kayang itumbas sa naramdaman ng mga cultivator mula sa Outer Realm. Sa oras na ito, ang isipan ng daan-daang libong cultivator mula sa Outer Realm ay nanginginig. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang ilan sa kanila ay nakilala si Wang Lin at natakot sila. Partikular, ang mga Arcane Void cultivator na nakibahagi sa pagpatay kay Wang Lin ay nagbalik loob sa takot. Wang Lin. Hindi pa siya patay.
Ito ang palaso ni Li Guang. Ang mga ekspresyon ng dalawang Celestial Imperial concubines na nakasaksi sa lakas ng palaso ay nagbago ng husto. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang palaso ay humahagulgol at papalapit mula sa malayo. Bawat domain ng bituin na dinaanan nito ay bumubuo ng isang higanteng guhit na magtatagal ng walang hanggan. Ang guhit na ito ay nagmula sa hangganan patungo sa Cloud Sea. Ang palaso na ito ay naglalaman ng galit at pagpaslang ni Wang Lin matapos niyang dumaan sa Brilliant Void, Summoned River, at Cloud Sea. Ito ay agad na lumipad patungo sa palasong markang inilabas mula sa palasyo ng Sovereign. Ito ang laban ni Wang Lin laban sa Sovereign. Ang lahat ng ito ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa kidlat. Habang ang lahat ay naguguluhan pa, ang palaso ay malapit nang tumama sa bumababang palasong marka. Sa oras na ito, lahat ng mata ng tao ay nakatutok dito. Ang pagdating ni Wang Lin ay pinalitan ng lahat ng liwanag sa mundo. Ang lahat ng mga cultivator mula sa Outer Realm, lalo na ang mga nasa ikatlong hakbang, ay napilitan na ito ng kanilang pansin sa kanya. Sa kanilang mga mata, ang humahagulgol na palaso ay tumama sa palasong marka ng Sovereign. Sa sandaling tumama sila, ang palasong marka ay nanginginig ng mabigat at sumabog sa makulay na liwanag na may 7 kulay. Ang liwanag na ito ay maliwanag, ngunit hindi nito kayang pigilan ng palaso na walang liwanag at tanging galit na hangarin lamang. Ang malalakas na tunog ng pagkakabasag ay umaabot sa napakabigat na antas, na nagbunga ng isang shockwave na hindi pa naranasan kailanman. Habang ang shockwave ay kumakalat sa lahat ng direksyon, ang palasong marka ay nanginginig ng mabigat at bumagsak. Nang bumagsak ang palasong marka, ang nakamamanghang palaso ay tumchuan ito, at tila naging mas nakamamangha pa. Inagaw nito ang hininga ng lahat at tinanggal ang panganib na kinahaharap ng Inner Realm. Tumama ito patungo sa palasyo na lumabas mula sa agos. Sa palasyo, ang itim na robe ng Sovereign ay pinaikot ng hangin, na nagbukas sa kanyang katawan na tuyot na. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng pag-urong sa mukha at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng isang bihirang galit. Hindi ako naniniwala na ang Li Guangbao sa iyong mga kamay ay makakalikha ng sapat na lakas para patayin ako. Sumabog ang Sovereign ng isang sigaw at lumapit upang salubungin ang palaso. Sa isang iglap, ang katawan ng Sovereign ay tumayo sa harap ng dulo ng palaso. Ipinailalim niya ang kanyang tuyot na kanang kamay at isang liwanag na may 7 kulay ang lumitaw, at ito'y tumama sa palaso. Ang mga malalakas na tunog ng pagkakabasag ay umalingaw sa buong Star Domain. Sa sandaling ang 7 kulay na liwanag ay tumama sa palaso, ang mga kulay na dilaw, kahel, pula, at berde ay agad na bumuo. Pagkatapos, ang asul, indigo, at violet na kulay ay nagbago at bumuo. Hindi kayang pigilan ng 7 kulay na liwanag na ito ang palaso. Ang lakas ni Wang Lin ay hindi sapat upang labanan ang Sovereign, ngunit ilang tao lamang sa mundo ang kayang pigilan ang palaso na ito. Hindi kabilang ang Sovereign sa kanila. Nagpatuloy ang Sovereign sa pag-address, at ang mga manggas ng kanyang itim na robe ay pumutok, na nagbigay daan sa pagpapakita ng kanyang 2 tuyot na braso. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot habang siya ay umatras, at tinusok ang dulo ng kanyang dila upang damyugo. Ang dugo na ito ay naglalaman ng kaunting ginto at agad na sumabog ng lakas ng Celestial Bloodline. Ang isang gintong araw ay lumitaw sa harap niya at ang batas ng pinagmulan ay pumulibot sa buong Star Domain. Hindi ako naniniwala. Pinush ng Sovereign ang gintong araw sa kanyang harapan upang itulak ang palaso. Lumayas ka dyan, batang palasong tagapaglingkod. Ang boses ni Wang Lin ay umalingaw nang ang palaso ay tumama sa gintong araw. Isang malakas na sound wave ang kumalat. Ang mga hindi mabilang na cultivators ay sumigaw habang ang kanilang mga tainga ay gumuho at dugo ay sumabog mula sa kanila. Ang gintong araw ay nanginig ng malakas, ngunit hindi ito gumalaw pa, kahit na tinutulak ito ng Sovereign gamit ang parehong mga kamay. Siya ay pilit na tinutulak pa atras. Sa huli, isang napakalaking tunog ng pagkakabasag ang umalingaw at ang araw ay sumabog, na bumubuo ng isang makapangyarihang epekto. Ngunit hindi ito nagkalat, bagkus, sa ilalim ng presyon ng palaso, lahat ng lakas na iyon ay tumama sa Sovereign. Ang Sovereign ay umubo ng dugo at ang itim na robe sa paligid niya ay pumutok, ipinakita ang kanyang tuyot na katawan. Siya ay tinulak pa atras at bumagsak sa kanyang palasyo. Ang malalakas na tunog ng pagkakabasag ay umalingaw at ilang mga bitik ang lumitaw sa palasyo. Kasabay nito, ang palaso ay papalapit, at habang ito ay halos tatama na sa palasyo, ang Sovereign ay gumawa ng isang sail. Isang higanting balon ang biglang lumitaw sa harapan niya. Ang balon na ito ay naglalaman ng sariling universo. Naglalaman ito ng walang katapusang kalawakan. Ang balon na ito ay ang ikalawang Just Flame Realm ng Sovereign. Isa itong yaman na ibinigay sa kanya ng baliw noong nasa Celestial Immortal Continent siya. Sa sandaling inilabas niya ito, dumating na ang palaso. Ang balon na ito ay hindi nakalutang, kundi patayo. Ang ibabaw ng tubig ay kumilos, at sa sandaling iyon, isang eksaktong kopya ng palaso ang lumitaw.
Ang ilusyonaryong palaso na ito ay lumabas mula sa tubig at tumama sa ligwang araw. Sa sandaling sila ay nagbanggaan, ang ilusyonaryong palaso ay sumabog at si Sovereign ay umubo ng dugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ginagamit mo ang Immortal Celestial na katawan ng Master. Ang Immortal Celestial na katawan ay napakahalaga at may isang pagkakataon lang sa buong buhay mo para makuha ito. Talaga bang iniwan mo ito at itinapon mo lang ng ganito, pero ilang beses mo pa kayang paputukin ang palasong iyon? Sabi ko, 2 beses lang. Pagkatapos ng 2 putok pa, hindi ka na magiging Celestial sa buong buhay mo. Kung wala kang Celestial blood, wala kang halaga kundi isang langgam. Ang mga salita ng Sovereign ay naputol nang ang palaso ay tumama sa kanya at ang lakas nito ay pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay gumuho, at ang palasyo sa likod niya ay gumuho kasabay ng kanya. Ang palasyong ito ay umiiral mula pa noong sinaunang panahon at ito ang espiritual na haligi ng Outer Realm. Para sa mga cultivator mula sa Outer Realm, ang palasyong ito ay isang banal na lugar na hindi maaaring masira. Ngunit sa sandaling ito, pinanood nila ang kanilang palasyo na gumuho sa harapan nila. Ang palasyo ay pumutok at nahati sa hindi mabilang na piraso. Ang Sovereign ay nawasak, ang palasyo ay bumagsak, at ang mundo ay nagbago ng kulay. Ngunit hindi pa tuluyang patay ang Sovereign. Sa sandaling wasakin ang kanyang katawan at mawala ang lahat ng lakas mula sa palasyo, nagsimula gumalaw ang kanyang bumagsak na laman. Mabilis itong nagtipon at ang kanyang katawan ay muling nabuo sa labas ng bitik. Ang 3 buhay na spell ng Silang Extermination Clan. Ang mga mata ni Wang Lin ay lumaki. Ang muling nabuhay na Sovereign ay may maputlang ekspresyon. Hindi siya nagdalawang isip na umatras pabalik sa bitik pagkatapos niyang mabuhay muli. Inabot niya ang kanyang kanang kamay sa likod at ang bitik ay gumuho. Ang kanyang pagtakas ay labis na nakakahiya. Ang tunog ng pagkakabasag ay patuloy na umuukit, at habang ang tunog ay humahapdi, ang daan-daang libong cultivator ay tahimik. Lahat ng mata nila ay nakatutok kay Wang Lin. Ang palasong iyon ay sobrang nakakagulat. Sa gilid ng mga Outer Realm Arcane Void Cultivators, ang matandang babae ay mapatla at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang takot. Ang palaso na iyon ay ganap na nagpahintulot sa kanya. Ang matandang lalaking nakaitim ay natakot din. Nang makita niya ang lakas ng palaso na iyon, para bang nakita niya ang kamatayan. Nandoon din ang 2 Celestial Imperial Concubines. Kahit na mataas ang kanilang katayuan, tinitingnan nila si Wang Lin nang may takot sa kanilang mga mata. Ano kung sila ay mga Celestial mula sa Celestial Immortal Continent? Kinakailangan pa rin nilang matakot kay Wang Lin na kanilang tinitingnan bilang isang simpleng cave cultivator. Sa malayo, si Grandmaster Yun Luo ay nanginginig ng walang kontrol. Mula sa kanyang pwesto, tanging likod ni Wang Lin lang ang kanyang nakikita. Pamilyar siya sa figure na ito, at natatakot siya. Ito ang likod ng figure na Samira sa mundo na nakita niya sa kanyang divination. Bagamat hindi siya ang aking minamahal, siya ang ina ng anak ko, si Wang Ping. Ano ang sinabi mo kanina? Lumiko si Wang Lin. Ang kanyang tingin ay parang espada habang nakatingin siya kay Dao Feishan, na takot at nasa 100 talampakan mula kay Mu Bingmei. Kabanata 1657 Mapagpasyahang labanan, 1. Nang inig ang katawan ni Dao Feishan. Ang titig na iyon ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang isip. Narinig niya ang tungkol kay Wang Lin ngunit hindi niya itinuturing na banta si Wang Lin. Matapos niyang mabalitaan na pinatay ng soberano at ng iba pa si Wang Lin gamit ang isang bitag, sa palagay niya ay pinagkakaabalahan nila si Wang Lin sa wala. Gayunpaman, hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya kung gaano kritikot si Wang Lin. Isang araw lang ang kailangan para patayin ng soberano, na hindi pa rin siya makapaniwala. Umabot sa rurok ang takot sa kanyang puso. Ngayon, habang tinitingnan ni Wang Lin, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ang tingin ni Wang Lin ay parang isang espada na tumawid sa kalangitan at damapo sa Dao Feishan. Walang malay si Dao Feishan na umatras ng ilang hakbang at namutla ang kanyang mukha. Halos mawalan na siya ng bait. Ang mga salita ni Wang Lin ay parang tunog ng kamatayan, na iniiwan ang kanyang isip na blanko. Nasa Nirvana Void stage pa lang siya, at nang kaharap si Wang Lin, nag-ilusyon siya na nakatingin siya sa bundok. Sa sandaling ito, nilunod siya ng pagsisisi na parang nagngangalit na dagat. Hindi niya dapat pinukaw si Mu Bingmei. Hindi niya dapat iniisip ang tungkol sa babae ng Lord of the Sealed Realm. Ito ang ugat ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, sa huli, siya pa rin ang 3 hakbang na cultivator. Bagamat nanginginig siya at nakaramdam ng matinding takot, naroon pa rin ang kailanawan sa kanyang isipan. Alam niyang halos tiyak na siyang mamamatay. Kung may kaunting pag-asa, si Mu Bingmei iyon. Habang nagsasalita si Wang Lin, hindi nag-atubili si Dao Feishan na sumugod kay Mu Bingmei pagkatapos niyang hindi malay na umatras ng ilang hakbang. Napuno ng kabaliwan ang mga mata niya. Isang kabaliwan para sa kaligtasan. Huhulihin niya si Mu Bingmei at ipagpapalit para sa kanyang kaligtasan. Ito na ang huli at tanging pag-asa niya.
Ang 100 talampakan na distansya ay wala para sa isang ikatlong hakbang na cultivator, ngunit ito ay nakasalalay sa kung sino ang nanunood. Sa mga mata ni Wang Lin, si Dao Feishan ay hindi kwalipikado. Nakarating siya sa loob ng 10 talampakan mula sa Mubing Mei, ngunit hindi siya umiwas. Malamig niyang tiningnan si Dao Feishan, ang kanyang magagandang mata ay nagpapakita ng pang-aalipusta. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at humakbang siya pasulong. Ang kanyang bilis ay lampas sa imahinasyon ni Dao Feishan. Naroon pa rin ang kanyang anino nang humarap siya kay Mubing Mei at inabot ang kanyang kamay. Parang nagpresente si Dao Feishan at hinawakan ni Wang Lin ang kanyang palso. Nililigawan mo si kamatayan. Malamig na nagsalita si Wang Lin. Humakbang siya pasulong habang hawak ang katawan ni Dao Feishan. Hindi makontrol ni Dao Feishan ang kanyang katawan nang hilahin siya ni Wang Lin sa hangin, at siya ay nabagsak sa lupa sa ibaba. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong at umalingaw-ngaw ang malungkot na hiyawan. Noon lang nag-react ang mga nakapaligid na cultivator. Matapos bumagsak ang katawan ni Dao Feishan sa lupa, muli siyang inihagis ni Wang Lin sa hangin. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Gaya ng sinabi niya, hindi niya kasintahan si Mubing Mei, ngunit siya ang ina ni Wang Ping. Ang Dao Feishan na ito ay nang ahas na magkaroon ng masamang hangarin sa kanya, at ito ay isang bagay na hindi papayagan ni Wang Lin. Lumapit siya at agad na nilapitan si Dao Feishan. Itinuro ng kanyang kanang kamay ang dibdib ni Dao Feishan at isang kapangyarihan ng bamalot sa katawan ni Dao Feishan. Ang kapangyarihang ito ay napunta sa kanang kamay ni Dao Feishan, na sumabog sa isang gulo ng laman at dugo. Nang walang paghinto, muling itinuro ni Wang Lin. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong at bumagsak ang kaliwang braso ni Dao Feishan. Nagpakawala ng malungkot na dagindong si Dao Feishan matapos mawala ang kanyang magkabilang braso. Siya ay walang kapangyarihan sa harap ni Wang Lin, at ang iba pang mga Outer Realm cultivator ay nabigla pa rin sa araw na iyon, kaya walang nang ahas na lumapit upang iligtas siya. Kahit na sila ay dumating, sila ay hindi nagmamadali. Ilang beses itinuro ng kanang kamay ni Wang Lin. Ang mga binti ni Dao Feishan ay nabali sa gulo. Ang huling palad ay ang palad ng kamatayan. Matapos wasakin ang mga paa ni Dao Feishan, walang awa niyang dinurog ang noo ni Dao Feishan. Umalingaw-ngaw ang mga popping sound sa loob ng Dao Feishan. Umubos siya ng maraming dugo at nanlabo ang kanyang mga mata. Maging ang kanyang kahabag-habag na sigaw ay hamina. Pagkatapos ay nanginig at sumabog ang kanyang katawan. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, ngunit wala ni isa ang damapo kay Wang Lin. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang manggas at lahat ng dugo ay itinulak palayo. Matapos gumuho ang kanyang katawan, ang pinagmulang kaluluwa ni Dao Feishan ay malubhang nasugatan ngunit hindi namatay. Lumipad siya palabas sa kanyang bumagsak na katawan at tulali ng hawakan ni Wang Lin ang kanyang leeg. Walang awang pinisil ni Wang Lin, at sa isang putok, namatay ang ikatlong hakbang na Nirvana Void Cultivator. Ang madugong eksenang ito ay naging sanhi ng paghinga ng mga Outer Realm Cultivator at pag-atras. Naramdaman ng matipunong lalaki sa harap ni Qing Shui na manhid ang kanyang anid. Umatras siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang magsimula siyang umatras, biglang lumingon si Wang Lin. Nakatutok ang mapupulang mata niya sa matipunong lalaki. Nanginginig ang matipunong lalaki, at pagkatapos ng ilang sandali ng paghinto, tumakas pa ng mas mabilis. Sinaktan mo ang aking kuya, paano kita hahayaang makatakas? Gumalaw si Wang Lin sa isang iglap at lumitaw sa likod ng matipunong lalaki. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay. Isang nakakalokong dagindong ang pinakawalan ng matipunong lalaki at biglang lumingon. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga selyo at ang kanyang palad ay bumaril kay Wang Lin. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong at umubo ng dugo ang matipunong lalaki. Nagmula sa kanyang mga braso ang mga kaluskos nang bumagsak ang mga ito. Napasigaw siya habang itinulak ang kanyang katawan pabalik sa 1,000 talampakan. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng layuning pumatay at naabutan niya ang matipunong lalaki. Pumikit ang kanang kamay niya at lumipat sa dibdib ng matipunong lalaki. Ang mga mata ng matipunong lalaki ay napuno ng kabaliwan dahil sa kawalan ng pag-asa. Siya ay umungal habang kinakagat niya ang dulo ng dila na ito at nagpaputok ng isang pana ng dugo. Ito ay naging isang madugong bagyo ng hangin na naging isang bagyo na sumugod patungo kay Wang Lin. Sa loob ng bagyo, mayroong hindi mabilang na mga pulang bola ng kulog. Ginawa nitong parang ang Blood Arrow ay maaaring sirain ang mundo. Pagkatapos maabot ang ikatlong hakbang na may kakanyahan ng hangin, nakakuha ka rin ng hindi kumpletong kakanyahan ng kulog. Bihira talaga yan. Lumipat ang tingin ni Wang Lin, ngunit hindi huminto ang mga kamay na ito. Dama po ang kanyang palad sa bagyo at pagkatapos ay kumuyam ang kanyang mga daliri sa isang kamao habang siya ay umatras. Sa pamamagitan nito, bumagsak ang bagyo ng dugo, at habang ito ay bumagsak, ang kulog sa loob ay nanginig. Si Wang Lin ang pinuno ng kulog sa mundong ito, at ang kanyang diwa ng kulog ay umabot na sa pagiging perpekto.
Ang lahat ng kulog ay kailangang sumuko sa kanya, lalo na ang maliliit na kulog na ito. Scram! Sumigaw si Wang Lin, at ang hindi mabilang na mga bola ng kulog sa loob ng bagyo ay nanginig at nagkalat sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, nawala sila ng walang bakas. Ang lakas ng hangin at kulog ay hindi nakayanin kahit isang hampas ni Wang Lin. Matapos wasakin ng bagyo, humakbang si Wang Lin at lumitaw sa tabi ng matipunong lalaki, na puno ng kawalan ng pag-asa. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at bumuo ng espada gamit ang kanyang daliri. Casual niyang itinuro ang leeg ng matipunong lalaki. Bilang parusa sa pananakit sa aking nakatatandang kapatid, gusto kong maranasan mo ang pinakamatinding sakit sa mundo. Sa isang punto, nagsimulang lumaki ang leeg ng matipunong lalaki. Mabilis na gumalaw ang dugo sa kanyang katawan habang sinisipsip ito ng daliri ni Wang Lin. Sa isang iglap, ang matipunong lalaki ay nagpakawalan ng isang kahabag-habag na sigaw at ang kanyang mukha ay namutla. Namuo ang lahat ng dugo sa kanyang katawan sa kanyang leeg. Madilim na kulay ube na ngayon ang kanyang leeg at isang higanting bukol ang lumitaw dito. Ang bukol na ito ay naglalaman ng lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay natipon sa puntong ito sa isang iglap. Ang dark purple bump ay sumabog at ang malaking halaga ng dugo ay nagspray kung saan-saan hanggang sa ang pinakahuling patak ng dugo ay nawala. Nakakadurog ng puso ang sigaw niya. Ang ganitong uri ng sakit ay mahirap ilarawan, ngunit kahit na ang mga cultivator ay natagpuan na halos imposibleng tiisin. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Bagamat inilabas ang lahat ng dugo, nanatili ang lakas ng pagsipsip. Kaya, ang sinisipsip ay ang kanyang puwersa sa buhay. Ang malaking halaga ng sigla ay sinipsip sa kanyang leeg. Napasigaw siya, at sa isang iglap, naging kalansay siya. Nanlalaki ang mata niya at nakakatakot ang ekspresyon niya. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay walang natitirang kulay, na para bang siya ay patay na. Gayunpaman, ang lakas ng pagsipsip mula sa mga daliri ni Wang Lin ay hindi bumaba ngunit tumaas. Sa ilalim ng malakas na puwersa ng pagsipsip na ito, nanginginig ang malaskalatin na katawan ng matipunong lalaki. Pagkatapos ay hamina ang kanyang kaawa-awang mga hiyawan at nagsimulang matuno ang kanyang mga buto. Ang kanyang katawan ay naging likido, at nang ito ay matuno, maging ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nahugot. Nagbigay ito ng malakas na suntok sa isipan ng lahat ng taong nanunood. Personal nilang nasaksihan ang ikatlong hakbang ng Nirvana Void Cultivator na sinipsip ang lahat mula sa kanyang katawan. Sa huli, ang lahat ng ito ay bumuo ng bola ng gas sa kamay ni Wang Lin. Ang bola ng gas na ito ay ang matipunong tao. Hawak ang bola ng gas, dumating si Wang Lin bago si Qing Shui. Idiniin niya ang kanyang libreng kamay kay Qing Shui, na nakapikit at malapit ng mamatay. Naging sanhi ito ng panginginig ng katawan ni Qing Shui, at bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. 7 hibla ng itim na gas ang lumabas sa kanyang katawan, gumagalaw na parang mga sawa. Nag-aatubili silang umalis, ngunit pinilit silang lumabas sa katawan ni Qing Shui ng malakas na paglilinang ni Wang Lin. Habang ang 7 stand ng itim na gas ay nawala, bagaman ang mga mata ni Qing Shui ay malabo pa rin, ang death aura sa kanyang katawan ay nawala. Pagkatapos ay nagsimulang bumalik ang sigla sa kanyang katawan. Matapos iwaksi ang lason sa katawan ni Qing Shui, itinulak ni Wang Lin ang bola ng fog na nakuha niya mula sa matipunong lalaki sa Qing Shui. Pagkatapos na ma-absorb ito, maaaring mapabilis ang paggaling ni Senior Brother. Sinulyapan ni Wang Lin ang natigil ang babaeng nakapink sa tabi ni Qing Shui, na nakatitig sa kanya, at pagkatapos ay lumingon sa langit. Kabanata 1658 Mapagpasyahang Labanan, 2. Mga Outer Realm Cultivator, nilusob ninyong lahat ang aking Inner Realm sa loob ng 100 taon at kumitil ng hindi mabilang na buhay. At ngayon, kinukubkob ninyo ang lugar na ito. Dahil lahat kayo ay ayaw umalis at dahil lahat kayo ay determinado na pumatay, kaya kayong lahat ay hindi na kailangang umalis. Ngayon ang mapagpasyang labanan. Habang nagsasalita si Wang Lin, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ang langit. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong at lumitaw ang isang malaking hindi gumagalaw na gulong. Patayin! Nagpakawala ng dagindong si Wang Lin at pagkatapos ay umaban. Habang umuungal si Wang Lin, ang mga natitirang Inner Realm Cultivator ay naging mainit ang dugo. Hindi na sila nagtago sa loob ng pagbuo ng planeta ngunit sinisingil na sila palabas. Patayin! Kasama sa mga nakipag-away sa kanila sina Qing Lin, Master Hong Shan, ang babaeng naka-purple mula sa Summit River, pati na rin si Mu Bingyi, ang God Sect, at hindi mabilang na mga Inner Realm Cultivator na napush sa limitasyon. Wala pang 80,000 katao mula sa Inner Realm ang natitira, ngunit ang 80,000 taong ito ay hindi natatakot sa kamatayan. Sa dagindong ni Wang Lin, nabaliw sila. Pagbuo ng buhay at kamatayan, sugpuin ang lahat ng buhay. Itinuro ni Wang Lin ang langit at nagsimulang umikot ang hindi gumagalaw na gulong. Habang dahan-dahan itong lumiko, kumalat ang isang napakalaking puwersa ng panunupil at bumaba sa libu-libong Outer Realm Cultivator.
Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong at libu-libong Outer Realm Cultivator ang umubo ng dugo dahil sa pressure. Ang ilan ay direktang sumabog at namatay. Gayunpaman, napakaraming Outer Realm Cultivator. Pagkatapos ng maikling gulat, ang Outer Realm Cultivator ay nahirapang magpakawalan ng dagindong. Nilabanan nila ang panunupil at nagsimula ng isang labanan hanggang kamatayan kasama ang mga cultivator ng Inner Realm. Ang mga cultivator ng Inner Realm ay lumipad palabas mula sa pagbuo ng planeta. Si Wang Lin ay naningil sa harap, at pagkatapos gamitin ang Life and Death Formation na ikinagulat ng daan-daang libong mga cultivator, siya ay naniningil sa Outer Realms Arcane Void Cultivator. Ang layunin niya ay patayin ang lahat ng ikatlong hakbang na cultivator dito. Ang kanyang tingin ay dumaan, at sa daan-daang libong mga cultivator, ang unang nakita ni Wang Lin ay ang Celestial Imperial Concubine na may alpha. Ginamit ng babaeng ito ang 5 burial spell para magdulot ng matinding sakit kay Wang Lin noon. Naalala pa niya na ang 5 internal organ niya ay nalanta at naging itim na tubig. Sapat na ang sakit na yun para maging malalim na puot. Binaliwala ni Wang Lin ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang kagandahan. Kailangan siyang patayin. Sa isang hakbang, si Wang Lin ay naging isang sinag ng liwanag at pumasok sa hukbo ng Outer Realm. Nag-charge siya, nagumpisa ng isang napakalaking dagandong. Ang sinumang hamarang sa kanya ay bumagsak at namatay. Habang sumusulong si Wang Lin, iniwan niya ang isang madugong landas. Ang mga Outer Realm Cultivator na namatay ay bumagsak ang kanilang mga katawan, ngunit ang kanilang mga ulo ay napanatili. Sumunod sila sa likod ni Wang Lin, na bumubuo ng kapa sa ulo ng tao. Ang kapa na ito ay patuloy na lumaki habang si Wang Lin ay umakay sa hukbo. Dumarami pa ito. Isang dumadagindong na dagindong ang umalingaw habang siya ay gumagalaw. Ang ekspresyon ng Celestial Imperial Concubine na ikinandado ni Wang Lin ay lubos na nagbago at mabilis siyang umatras. Kahit na si Wang Lin ay nasa kalagitnaan pa lang ng Spirit Void, nakaramdam siya ng takot kay Wang Lin dahil sa ligwang arrow, kaya hindi niya pinansin ang antas ng cultivation ni Wang Lin. Sa kanyang pananaw, si Wang Lin ay napakahirap talunin. Ang pakikipaglaban sa kanya ay haantong sa kanyang kamatayan. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, ngunit ito ay napakatotoo na ang takot sa kanyang puso ay lalong lumakas. Habang siya ay umatras, napapikit si Wang Lin mula sa malayo. Habang siya ay gumagalaw, ang dugo ay tumalsik sa lahat ng dako habang ang hindi mabilang na mga cultivator ay sumisigaw at namatay. Ang mga ulo ay lumutang sa likod ni Wang Lin, na nagbibigay sa kanya ng aura na parabang sisirain niya ang mundo. Sa isang hakbang, dumating si Wang Lin sa loob ng 1,000 talampakan mula sa Celestial Imperial Concubine. Ang kanyang mga mata ay namumula at siya ay nagpakawala ng isang dagindong habang siya ay humakbang pasulong. Sa hakbang na ito, lumipad siya sa buong mundo at ang kalawakan mismo ay tila gumuho. Lumitaw siya 100 talampakan ng layo mula sa Celestial Imperial Concubine. Namutla ang mukha ng Celestial Imperial Concubine nang maramdaman niya ang intensyon ng pagpatay ni Wang Lin. Siya clenched kanyang mga ngipin at wave kanyang kanang kamay sa walang laman. Ang sinaunang alpha na pamilyar kay Wang Lin ay lumitaw. Inilagay niya ang alpha sa kanyang harapan at hinawakan ito ng kanyang mga kamay. Nagsimulang lumabas ang mga music note na bumubuo ng sound wave na bumaril patungo kay Wang Lin. Mabangis ang ekspresyon ni Wang Lin habang ang mga sinaunang Diyos na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mabilis na umiikot. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound sa kanyang katawan, ngunit hindi siya lumawak. Sa halip, ang kanyang sinaunang Diyos na kapangyarihan ay natipon sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa isang hakbang, dumagundong ang espasyo mismo habang umalingaw-ngaw ang walang katapusang sound wave. Ang mga sound wave na ito ay talagang malakas at nagdulot kay Wang Lin ng isang tiyak na halaga ng pinsala, ngunit sa sandaling ito, wala siyang pakialam. Tiniis niya ito gamit ang kanyang makapangyarihang sinaunang Diyos na katawan at sumugod. Nang makitang papalapit si Wang Lin, namutla ang mukha ng Celestial Imperial Concubine. Walang pag-aalinlangan, ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo at idiniin niya ang alpha. Umalingaw-ngaw ang alpha at lumitaw ang 5 sound wave. 5 burial spell, puso, atay, pali, baga, bato. Ang Celestial Imperial Concubine ay nagpakawala ng isang matalim na sigaw. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at idiniin si Wang Lin. Sa press na ito, nanginig ang katawan ni Wang Lin at nakaramdam siya ng matinding sakit. Gayunpaman, hindi siya katulad noon. Isa na siyang mid-stage na Spirit Void Cultivator, at sa kanyang sinaunang Diyos na katawan, kaya niyang patayin ang mga Arcane Void Cultivator. Ang matinding sakit ay hindi pa rin natitiis tulad ng dati, at ang kanyang mga panloob na organo ay nagsimulang masira, ngunit si Wang Lin ay mas mabilis. Nang may determinasyon at layuning pumatay, si Wang Lin ay naghagis ng suntok gamit ang kanyang kanang kamay. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong. Ang sinaunang ulo ay lumitaw sa harap ni Wang Lin kasama ang mga anino ng 3 sinaunang angkan. Lahat sila pumasok sa kamao niya habang sumusuntok.
Mula sa malayo, mukhang nakakabigla ang eksenang ito, at ang suntok ni Wang Lin ay naging sanhi ng panginginig ng sistema ng bituin. Ang hindi mabilang na Outer Realm Cultivator ay umatras lahat sa takot. Habang sumusuntok si Wang Lin, isang anino na may taas na 10,000 talampakan ang lumipad patungo sa Celestial Imperial Concubine. Sa isang iglap, ang ilusyon na suntok na ito ay damapo sa Celestial Imperial Concubine at bumangga sa ripples ng kanyang 5 burial spell. Isang malakas na dagandong ang umalingongaw sa buong larangan ng digmaan. Ang ilusyon na suntok ay bumagsak, na inihayag ang umaatras na Celestial Imperial Concubine, na umuubo ng dugo. Lumipad din ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Wang Lin. Sa pagkakataong ito, kinakalaban niya ang orihinal na katawan ng Celestial Imperial Concubine, hindi isang anino tulad ng dati. Siya ay isang taong hindi kabilang dito, isang taong mula sa Celestial Immortal Continent. Ang Celestial Imperial Concubine ay nagpunas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, at ang takot sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Mas pinahahalagahan niya ang kanyang buhay kaysa sa ibang tao dito. Naiintindihan niya na hindi siya taga rito. Ito ay isang mundo ng kuweba lamang, at ang kanyang katayuan ay mas mataas sa kuwebang ito. Habang nag-iisip siya ng ganito, mas natatakot siya sa kamatayan. Habang siya ay umatras, si Wang Lin ay sumugod, hindi pinapansin ang kanyang mga sugat, na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata kasama ang ulol na determinasyon. Ang maputlang celestial na immortal na babae ay bumuo ng isang selyo at isang gintong liwanag ang sumikat. Ang kapangyarihan ng celestial bloodline ay kumalat sa mga bituin. Ang kapangyarihan ng celestial bloodline ay naging pressure na bumabalot sa lugar. Wang Lin. Walang malaking paghihiganti sa pagitan natin, bakit ikaw, matalas ang boses ng Celestial Imperial Concubine? Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, ang kanyang boses ay naging isang baluktot na sigaw. Ibinigay niya ang lahat ng celestial spells at umatras na parang baliw. Dahil habang nagsasalita siya, ang busog na pumatay sa soberano ay lumitaw sa kamay ni Wang Lin. Sa sandaling siya ay umatras, si Wang Lin ay umaban. Habang umuusad siya, ikinaway niya ang kanyang kamay at nawala ang busog. Ayaw niyang ishot ang pana, inilabas niya iyon para sugpuin ang isa para hindi maglakas loob ang isa na gamitin ang kanilang spell. Sa sandaling ito, habang ang Celestial Imperial Concubine ay umaatras sa takot, itinuro siya ni Wang Lin at umungal. Tumigil ka. Sa isang salita, tumigil ang katawan ng Celestial Imperial Concubine, ngunit saglit lang. Mayroon siyang Celestial Bloodline at nakalaya pagkaraan lamang ng ilang sandali. Gayunpaman, sapat na iyon para mahabol ni Wang Lin. Sa pagsara ni Wang Lin, ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo at isang napakapangit, itim na hangin ang bumubuo ng mga itim na dragon. Walang katapusang ulan ang bumagsak at isang ilusyon na lupa ang lumitaw at nabasag. Ito ay mga celestial spells ni Bai Fan. Gayunpaman, ito ay isang setup lamang. Ang layunin ng paggamit ng mga celestial spell na ito ay gamitin ang huling spell, Dark Moon Clear Sky. Sa sandaling lumitaw ang spell, lumitaw ang isang blood moon, at ang anino nito ay damapo sa katawan ng Celestial Imperial Concubine. Maaliwalas na langit ng madilim na buwan. Isang dagandong ang pinakawalan ni Wang Lin at lumitaw ang marka ng buwan sa kanyang mukha. Isang kahabag-habag na sigaw ang nanggagaling sa kanya nang mapunit ang kanyang magandang mukha. Lumingon siya at tumingin ng masama kay Wang Lin. Siya ay sumuko sa pagtakas at kinasuhan si Wang Lin. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagandong na dagandong at nagbanggaan ang kanilang mga katawan. Nagbanggaan ang kanilang mga spell, ngunit napaatras ang katawan ng Celestial Imperial Concubine. Namutla ang mukha niya at umubo siya ng dugo. Umatras din si Wang Lin at umubo ng dugo. Gayunpaman, umatras lang siya ng ilang hakbang bago siya muling umaban. Itinaas niya ang kanang kamay at nagpakawala ng dagandong. Lumitaw ang War Spirit Print. Ang higanting palm print ay nakarga sa Celestial Imperial Concubine sa sandaling ito ay lumitaw. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Celestial Imperial Concubine at mabilis siyang nakabuo ng selyo na nagdulot ng pag-iipon ng Celestial Energy. Isang malabong anino ang lumitaw sa kanyang harapan, at bago pa mahubog ang anino, ang boses ni Wang Lin ang pumasok sa kanyang isipan. Cultivator ng Celestial Immortal Continent. Concubine ng Seven Dao Sect Master. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang lahat? Nalantad ang katotohanan, at ang spell ng Celestial Imperial Concubine ay tumigil sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang paniwala. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Wang Lin. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kislap ng dugong ilaw sa kamay ni Wang Lin at lumitaw ang dugong espada. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at walang awang hiniwa pababa. Kabanata 1659 Mapagpasyahang Labanan, 3. Nang pumatay si Wang Lin, palagi siyang umaasa sa kanyang mga plano. Kahit na ang mga plano ay maaaring hindi kamangha-mangha, sa maikling sandali ng buhay at kamatayan, palagi silang gumaganap ng malaking papel. Sa partikular, ang kanyang kaalaman sa timing ay umabot sa ibang antas.
Tulad ng kung paano noong gagamitin ng Celestial Imperial Concubine ang kanyang Celestial Bloodline spell, inilabas ni Wang Li ng Li Guangbao ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling lumitaw ang busog, ang Celestial Imperial Concubine ay sumuko sa spell at nakatakas sa takot. Ang Celestial Imperial Concubine ay hindi sigurado kung si Wang Lin ay may determinasyon na magpaputok ng isa pang putok. Pagkatapos, nang ang Celestial Imperial Concubine ay pinilit ng War Spirit Print at gagamitin na muli ang kanyang Celestial Bloodline spell, sinabi ni Wang Lin ang linyang iyon na ikinagulat niya. Ang linyang iyon ay maaaring naging sanhi lamang ng Celestial Imperial Concubine na huminto sandali, ngunit para sa mga cultivator, ang paghinto na iyon ay nakamamatay. Sa sandaling huminto sa pagkabigla ang Celestial Imperial Concubine, ang War Spirit Print ay sumara. Kasabay nito, itinaas ni Wang Lin ang dugong espada at nilaslas. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, mabilis na hindi paniwalaan. Umalingaw-ngaw ang isang halimaw na dagandong. Lumapag ang War Spirit Print at naputol ang dugong espada. Ito ay isang buhay at kamatayan na kalamidad para sa Celestial Imperial Concubine. Unti-unting naging mahina ang kanyang sigaw habang ang kanyang katawan ay nanginginig at bumagsak, pagkatapos ay ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Si Wang Lin ay umubunin ng dugo. Sa sandali ng kanyang kamatayan, natapos niya ang kanyang bloodline spell. Bagamat sakop ito ng War Spirit Print, ang kapangyarihan nito ay pumasok sa katawan ni Wang Lin. Naging sanhi ito ng panginginig ng katawan ni Wang Lin, at umatras siya ng isa pang 1,000 talampakan habang umuubos siya ng dugo. Isang tao lang ang napatay niya at nasugatan ang sarili niya, ngunit sulit ito. Nang patayin niya ang Celestial Imperial Concubine, ang pagpatay sa pagitan ng Inner at Outer Realms ay nakabuo na ng isang ilog ng dugo. Umalingaw-ngaw sa mga bituin ng mga hiyawan ng pagpatay. Umatras si Wang Lin habang umuubos siya ng dugo. Palihim niyang inaayos ang sarili, ngunit bigla siyang nakaramdam ng sandali ng panganib. Iniwasan ni Wang Lin ang panganib at lumingon upang makita ang isang sinag ng enerhiya ng espada na dumaan. Ang enerhiya ng espada ay tumawid sa mga bituin at nagbukas ng isang malaking spatial rift. Sinamantala ng matandang nakaitim na bahagi ng krisis sa buhay at kamatayan ni Wang Lin ang pinsala ni Wang Lin at naglunsad ng palihim na pag-atake. Ang matandang lalaking nakaitim ay nagtaas ng espada at pinaputukan si Wang Lin ng isang sinag ng enerhiya ng espada. Nasugatan siya, ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Napuno ng lamig ang mga mata ni Wang Lin at agad siyang umatras. Ang kanyang katawan ay naging itim na gas at umatras sa hukbo ng Outer Realm na humahampas laban sa Inner Realm. Ang ambon na ang kanyang katawan ay naging kumalat at binalot ang mga Outer Realm cultivator. Umalingaw-ngaw ang kahabag-habag na hiyawan, at sa pag-alis ng ambon, unti-unting nagkalat ang mga bangkay na naubusan ng sigla, laman, at dugo. Ang layunin ng pagpatay sa mga mata ng matandang nakaitim ay lalong lumakas habang hinahabol niya si Wang Lin. Ang ambon na naging mabilis na umatras ni Wang Lin, at lahat ng Outer Realm cultivator na nilamon nito ay namatay. Sa ilang paghinga lang, 10,000 Outer Realm cultivator ang namatay. Sa sandaling ito, mas mabilis na kumilos ang matandang nakaitim. Sa isang hakbang, napapikit siya sa ambon na naging dahilan ni Wang Lin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang espada at walang awang pinutol. Isang sinag ng napakapangit na enerhiya ng espada ang lumitaw. Kasabay ng pagsara ng enerhiya ng espada, mabilis na lumiit ang ambon at binago ni Wang Lin ang kanyang katawan. Karamihan sa kanyang mga pinsala ay gumaling matapos lamunin ng maraming Outer Realm cultivator. Sa sandaling nagreporma ang kanyang katawan, nagkaroon ng kislap ng pagpatay na layunin sa mga mata ni Wang Lin. Habang papalapit ang matanda, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Pagbuo ng karma. Sa pamamagitan nito, ang hindi gumagalaw na gulong na nabuo ng karma formation ay lumitaw sa harap ni Wang Lin. Sa pagtulak ni Wang Lin, lumipad pa sulong ang higanteng gulong ng karma at bumangga sa espada ang matanda habang tinadtad nito. Umalingaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong. Nabasag ang lakas ng espada ng matanda at umubos siya ng dugo nang siya ay napabalikwas. Ang karma formation ay bumagsak din at nabasag. Gayunpaman, ang pagkawala ng porma sayon ay hindi nakadama ng sakit sa puso ni Wang Lin. Nagpakita ang mga mata ni Wang Lin ng isang mahiwagang liwanag. Nagsimula siyang tumawa, pagkatapos ay nagsil ang mga kamay niya. Nag-form ang kanang kamay niya ng kamao at kumaway. Karma formation, kumuha ng anyo. Ang iyong espada ang karmic na dahilan ng aking pagkabuo. Ang gulong na nadudurog sa hindi mabilang na mga piraso ay ang karmic effect. Karma formation, bukas. Habang winuwagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay, ang basag na karma formation ay naging ulap ng magulong gas at tinangay ang lugar. Mayroong higit sa 50,000 mga hibla ng karma gas. Ang bawat strand ay agad na napalitan ng sword energy na pinakawalan ng matanda. Bilang resulta, higit sa 50,000 sinag ng enerhiya ng espada ang lumitaw. Ito ang karma formation.
Habang winuwagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay, ang sword energy na nabuo ng Karma Formation ay nakakalat patungo sa Outer Realm Cultivator. Umalangaw-ngaw ang malungkot na hiyawan, at sa isang iglap, mahigit sa sinag ng 50,000 sword energy ang pumatay sa mahigit 50,000 Outer Realm Cultivator. Ang kanilang mga pagkamatay ay tinina ang espasyo ng madilim na pula. Ang Celestial Imperial Concubine ay mahirap patayin, ngunit ang pagpatay sa isang maagang yugtong ng Arcane Void Cultivator na tulad mo ay madali. Dumaan si Wang Lin sa gumuhong Karma Formation at sinugod ang matanda. Ang kaliwang kamay ay buhay, kanang kamay ay kamatayan, buhay at death seal. Nilapitan ni Wang Lin ang matanda at tuluyang binaliwala ang mga spelling na sinusubukang gamitin ng matanda. Bumaba ang kanyang kaliwang kamay, kasunod ang kanyang kanan. Dumampi ang aura ng buhay at kamatayan sa katawan ng matanda at nagdulot ng dumadagindong na dagindong. Ang matanda ay umubo ng dugo at umatras na may mabangis na ekspresyon. Nagsimulang bumuo ng selyo ang kanyang mga kamay para gumamit ng spell, ngunit hindi ito nakita ni Wang Lin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa sandaling ito, lahat ng bagay sa mundo ay mali. Nakapikit, mabilis siyang sumulong at dumaan sa mga spell ng matanda. Lumapit siya sa harap ng matanda at idiniin ang kanang kamay sa dibdib ng matanda. Kumuyam ang mga daliri niya para bumuo ng kamao at saka siya umatras. Karma Print. Isang malakas na putok ang umalingaw at ang matanda ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw at umatras. Ang isang bahagi ng asensya ng matanda ay hinugot ni Wang Lin, at sa sandaling ito, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Pinisil niya ang kanang kamay at dinurog ang isang bahagi ng asensya ng matanda. Habang umaatres ang matanda, iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at bumukas ang kanyang storage space. Hinawakan niya ang lahat ng 7 kulay na kuko at winagayway ang kanyang kamay. Ang ilang 7 kulay na kuko na iyon ay gumalaw sa hindi maisip na bilis at tumusok sa dibdib ng matanda. Napuno ng takot ang mga mata ng matanda at nagsimulang umagos ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig, dahilan para mas mabilis siyang umatras. Nang hahabulin pa lang ni Wang Lin, sumara ang sinag ng hangarin sa pagpatay. Isa pang Celestial Imperial Concubine na nakasuot ng asul at napapalibutan ng asul na liwanag na sumara. Sa sandaling siya ay nagsara, isang asul na laso ang sumugod kay Wang Lin. Sa likod ng babae, mabilis na sumunod si Qinglin. Halata na ang tatlo ay nakikipaglaban noon, ngunit ang Celestial Imperial Concubine ay nakatakas sa kanilang pag-atake at hinabol si Wang Lin. Kahit na malayo, ang babaeng naka-purple mula sa Summoned River ay parang demonyo at nakapatay ng ilang Nirvana Void Cultivator. Siya ay nakikipaglaban sa huling dalawa. Ang Arcane Void matandang babae mula sa Outer Realm ay nakikipaglaban sa kanya. Ang huli sa tatlong Imperial Celestial Concubines ay nakikipaglaban kay Master Hong Shan. Malinaw na walang kalaban-laban si Master Hong Shan, ngunit patuloy niya itong pinigilan. Sa di kalayuan, isang malaking bilang ng mga Inner Realm Cultivator ang namatay, ngunit higit sa 100,000 Outer Realm Cultivator ang namatay. Ang mga tunog ng pagpatay ay umalingaw sa buong All Heaven. Biglang tumalikod si Wang Lin at lumitaw ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Kung ang Arcane Void Cultivator mula sa Outer Realm ay hindi namatay, ang labanang ito ay hindi matatapos. Sa sandaling lumingon siya, ang kanyang sinaunang Diyos na mga bituin ay nagningning at ang Emperor Furnace ay lumitaw. Sa sandaling lumitaw ito, lumawak ito upang masakop ang nakapalibot na lugar, kasama ang Celestial Imperial Concubine at ang matandang lalaking nakaitim. Ang Emperor Furnace ay naglabas ng malambot na enerhiya na nagtulak kay Qinglin palabas. Kasabay nito, nilamon nito ang lalaking nakaitim at ang Celestial Imperial Concubine bago biglang lumiit. Dumadagindong ang mga dagindong mula sa loob ng Emperor Furnace. Kahit na nilamon na nito ang matandang nakaitim at ang Celestial Imperial Concubine, napakahirap na pinuhin silang dalawa. Habang umaalingaw ang dumadagindong na dagindong, parang masisira ang Emperor Furnace. Gumalaw ang katawan ni Wang Lin at umupo siya sa ibabaw ng Emperor Furnace. Pagkatapos ay dumura siya ng dugo sa Emperor Furnace at gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay. Sumunod, itinuro niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang kanyang sinaunang Diyos na mga bituin ay lumipad at dumapo sa Emperor Furnace. Ang patak ng gininto ang dugo na nabuo ng Immortal Celestial Body ay lumipad at idiniin niya ito sa Emperor Furnace. Nagdulot ito ng paglabas ng hurno ng napakapangit, gininto ang liwanag. Ang Celestial Bloodline at ang sinaunang Bloodline, pinagsama ko sila sa Emperor Furnace at tinatakan kayong dalawa sa loob ng 100,000,000 taon. Ikanaway ni Wang Lin ang kanyang manggas at lumitaw ang kanyang sariling likhang spell, Flow of Time. Ito ay naging isang higanting pintong bato at idiniin sa Emperor Furnace. Nang lumitaw ang pintong bato, mabilis na gumalaw ang oras. Sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Wang Lin, maaari niyang gawing tuloy-tuloy ang oras. Lumalabas ang pawis sa noo ni Wang Lin habang siya ay nakaupo sa ibabaw ng Emperor Furnace. Pulang-pula ang kanyang mga mata at nagpakawala siya ng dagindong.
Senior Qing Lin, Master Hong Shan, at Senior mula sa Summoned River. Kayong tatlo, pigilin ang huling dalawang Arcane Void Cultivator para bigyan ako ng sapat na oras para iset up ang Life and Death, Karma, at True and False Formation. Tumanggaw naman silang tatlo. Nagsimula silang magtulungan para pigilan ang huling dalawang Arcane Void Cultivator para hindi nila maabala si Wang Lin. Ang mga kamay ni Wang Lin ay nakabuo ng selyo habang ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ang labanang ito ay isang laro sa pagitan ng Seven Colored Daoist at Old Ghost Zone. Ang digmaang ito ay isang bagay na kailangan nilang isagawa para sa isang tiyak na layunin. Kung gayon ay hindi iisipin ni Wang Lin na patayin ang lahat ng Outer Realm Cultivator upang tapusin ang labanang ito. Gusto niyang makita kung ano talaga ang hinahanap ng dalawang iyon. Kabanata 1660 Mapagpasyahang labanan, 4. Mayroong higit sa 100,000 ulo sa likod ni Wang Lin. Ang kahabag-habag na mga alulong na nagmumula sa mga ulong iyon na sinamahan ng mga tunog ng pagpatay sa larangan ng digmaan. Natapos na ang Life and Death Formation at nasira ang Karma Formation. Bubuo ako ng isa pang Karma Formation. Si Wang Lin, na nakaupo pa rin sa Emperor Furnace, ay iwinagayway ang kanyang kanang kamay. 50,000 sa mga ulo ay bumuo ng isang higanting puyaw ng tubig sa harap niya. Biglang umikot ang puyaw ng tubig at umalingaw ang mga alulong. Hindi nagtagal, tumigil ito sa pag-ikot at lumitaw ang Karma Formation. Totoo ang bukas na mata, mali ang nakapikit na mata. Tama at mali daw kumpleto, tama at mali na formasayon. Pabago-bago ang boses ni Wang Lin, at habang nagsasalita siya, lumipad palabas ang 50,000 natitirang ulo sa likod niya upang bumuo ng isa pang malaking puyaw ng tubig. Ang puyaw ng tubig na ito ay nasa isang estado sa pagitan ng isang ilusyon at tunay, na parang hindi ito kabilang sa mundong ito. Ito ay baluktot at malabo, at ang mga pag-ikot nito ay lumikha ng malalakas na dagandong. Kumalat ang aura ng totoo at huwad na diwa. Sa isang iglap, nabuo ang puyaw ng tubig at nabuo ang True and False Formation. Sa seryosong ekspresyon, itinuro ni Wang Lin ang puyaw ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, nagtipon ang tatlong gulong na kumakatawan sa buhay at kamatayan, totoo at mali, at karma. Nagsimula silang mag-overlap sa harap ni Wang Lin. Nang mag-overlap sila, nabuo ang formasayon na nabuo ng tatlong dakilang ethereal essences. Kailangan ko ng 10,000 kapwa cultivator upang kusang isuko ang kanilang pinagmulang mga kaluluwa at maging mga espiritu ng pagbuo ng aking tatlong essence wheels. Baguhin ang landas ng langit, guluhin ang operasyon ng langit, at patayin ang lahat ng Outer Realm Cultivator dito. Seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang kanyang free will formation ay nangangailangan ng 10,000 origin souls upang maging formation spirits upang ito ay gumana ng buong lakas. Habang umaalingaw ang kanyang mga salita, ang 10,000 Inner Realm Cultivator ay naupo ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang pinagmulang mga kaluluwa ay lumipad at lumipad patungo sa tatlong magkakapatong na essence wheel ni Wang Lin. Sa isang iglap, dumating ang 10,000 pinagmulang kaluluwang ito. Nagsimulang umungol at umikot ang tatlong gulong. Pagkatapos ang tatlo ay pinagsama sa isa at nagsimulang mabilis na lumawak. Hindi nagtagal ay naging isang higanting gulong na kasing taas ng langit mismo. Ang gulong ito ay nagbigay ng buhay at kamatayan, totoo at mali, at karma na kakanyahan. Kapag umikot ito, magbabago ang trajectory ng mundo. Kapag gumalaw ito, guguho ang langit. Ito ang pinakamalakas sa sariling ginawang spell ni Wang Lin, at hindi na niya ito magagamit muli sa kanyang buhay. Ito ay isang pagsasanib ng kanyang tatlong magagaling na ethereal essences, at hindi magkakaroon ng pangalawa. Ang 10,000 pinagmulang kaluluwa ay nasa ilalim ng higanting gulong at naging mga espiritu ng pagbuo na nagtulak sa gulong. Sila ay umungal habang tinutulak ang higanting gulong patungo sa daan-daang libong Outer Realm Cultivator. Isang beses nilang pinaikot ang gulong. Nabasag ang langit at lupa. Ang mga planeta na bumubuo sa pagbuo ng planeta ay nagsimulang gumuho. Ang lahat ng sigla ay tila inilabas mula sa kalawakan, at walang aura. Halos 30% ng lahat ng daan-daang libong mga katawan ng Outer Realm Cultivator ay gumuho at namatay. Pagkatapos lamang ng isang pagliko, ang 10,000 pinagmulang kaluluwa na nagtulak sa gulong ay naging malabo. Wala silang lakas para itulak ito sa pangalawang pagkakataon. Sa sandaling ito, ang Inner Realm Cultivator ay umatras lahat at umupo. Kahit si Mo Bingmei ang gumawa nito. Nang makaupo sila, ang kanilang pinagmulang kaluluwa ay lumipad lahat at lumipad patungo sa malaking gulong. Sabay-sabay nilang itinulak ang gulong na parang tadhana na muling umikot. Umalingaw ang mga dumadagandong na dagandong sa buong sistema ng bituin. Ang higanting gulong ay umikot muli, at sa sandaling ito, isa pang 30% ng Outer Realm Cultivator ang bumagsak at namatay sa hindi maipaliwanag na puwersang ito. Ang sariwang dugo ay bumuo ng isang ilog na naanod sa sistema ng bituin. Ang mga natitirang Outer Realm Cultivator ay nakaramdam ng matinding takot. Nabaliw sila at nanginginig ang isip nila sa takot dahil sa biglang pagbabago.
Sa sandaling ito, lahat sila ay tumakas sa iba't ibang direksyon. Ang pagharap sa isang kapangyarihang hindi nila naiintindihan, hindi sila nang ahas na lumaban at hindi nila nagawang lumaban. Maging ang dalawang Arcane Void Cultivator na nakikipaglaban kay Qinglin at ng kumpanya ay takot na takot sa limitasyon. Ang matandang babae at ang huling Celestial Imperial Concubine ay desperadong umatras at sa wakas ay nakalaya mula kay Qinglin at sa kumpanya. Ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang ay hindi normal, kaya agad silang nakatakas sa malayo. Sa pagharap sa mga nagkakalat na Outer Realm Cultivator na ito, kahit ang 10,000 pinagmulang kaluluwa ng Inner Realm ay walang kapangyarihan na paikutin ang higanting gulong na ito sa ikatlong pagkakataon. Ipinikit ni Qinglin ang kanyang mga mata at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay lumipad palabas. Bilang isang third step cultivator at ang Reign Celestial Realm Celestial Emperor, ang lakas ng kanyang pinagmulang kaluluwa ay nakakagulat. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay naging isang higanti, at humakbang siya patungo sa gulong at walang awang itinulak. Kasabay nito, ipinikit ni Master Hong Shan at ng babaeng naka-purple mula sa Summoned River ang kanilang mga mata at ang kanilang pinagmulang kaluluwa ay lumipad palabas. Sa di kalayuan, hindi pinansin ni Qing Shui ang kanyang mga pinsala at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay lumipad din palabas. Itinulak ng apat na higanting kaluluwang pinanggalingan ng gulong, dahilan upang ito ay dumagundong at dahan-daang umikot sa ikatlong pagkakataon. Nang lumiko ang gulong sa pangatlong beses, ang espasyo mismo ay gumuho, isang tunay na pagbagsak, at mga patong ng mga fragment na nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang mga Outer Realm Cultivator na nakatakas sa malayo ay hindi nakatakas mula sa kapangyarihang ito. Ang lahat ng kanilang mga katawan ay nawasak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng gulong upang baguhin kung paano gumagana ang mundo. Matapos umikot sa pangatlong beses ang gulong, may dagdag na puwersa pa rin at dahan-dahan pa itong umikot, ngunit hindi nito nakumpleto ang pang-apat na pagliko. Ang mga kamay ni Wang Lin ay nakabuo ng selyo at pagkatapos ay lumipad palabas ang kanyang pinagmulang kaluluwa at tinulak niya ang gulong. Sa pamamagitan nito, umikot muli ang gulong at sa wakas ay natapos ang ikaapat na pagliko. Ang ikaapat na pag-ikot na ito ay naging sanhi ng pag-boss ng Star System. Isang kakaibang puwersa ang nagsanib sa pinanggalingan na kaluluwa ni Wang Lin sa lahat ng mga kaluluwang pinanggalingan ng Inner Realm Cultivator upang maglunsad ng nakakagulat na sweep. Sa ilalim ng sweep na ito, ang lahat ng natitirang Outer Realm Cultivator, nasaan man sila sa All Heaven, nanginginig at bumagsak ang kanilang mga katawan. Ang matandang babae na nagtangkang patayin si Wang Lin ay nanginginig at nawala. Nawasak ang kanyang kaluluwa. Tanging ang huling Celestial Imperial ay isang hakbang sa unahan. Nang dumaan ang kapangyarihan mula sa gulong, sinira niya ang kawalan gamit ang isang nakakaligtas na spell na inilagay niya. Pumasok siya sa lumit at halos hindi nakaligtas. Tapos na ang lahat. Sa labas ng gulong, ang mahinang pinagmulang mga kaluluwa ay bumalik lahat sa kanilang katawan. Sa sandaling bumalik sila, lahat sila ay umubo ng dugo at lahat ay malubhang nasugatan. Si Wang Lin ay umubo rin ng dugo. Ang gulong ito na nabuo ng 3 dakilang diwa ay isang malaking pasanin kahit para sa kanya. Kahit ang kanyang sinaunang Diyos na katawan ay hindi makayanan ito. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroong 10,000 mga Inner Realm Cultivator, hindi niya magagawang paikutin ang Essence Wheel. Katulad nito, kung ang iba pang 3 Arcane Void Cultivator ay hindi niya napatay o nahuli, kung gayon sa sandaling sila ay nagsanib puwersa upang lumaban, hindi niya magagawang makuha ang Inner Realm Cultivator upang tulungan siyang paikutin ang Essence Wheel. 3 taon. Ang huling 3 taon. Pagod na pagod si Wang Lin habang siya ay tumayo mula sa Emperor Furnace. Kinuha niya ang Emperor Furnace at ang Essence Wheel at lumipad sa malayo. Kayong lahat mag-recover sa loob ng 3 taon. Ako ang magbabantay sa inyong lahat.